Nagsisimula ang serye sa pagpapakita sa atin ng isang kuta sa gitna ng isang paglipol habang ang sahig ay puno ng mga bangkay. Isang lalaki ang mag-isang naglalakad sa gitna ng lahat na walang kahit isang galos o patak ng dugo sa kanya, hawak pa rin ang kanyang espada dahil ang nasa harapan niya ay ang huling kalaban na nakaupo doon na humihingal at tumatawa dahil sa kaba. At tinanong siya ng lalaki kung ang pangalan niya ay Bongak. Tinatanong ni Bongak kung paano niya nalaman ang pangalan niya, at mumiti ang lalaki na sinasabing hindi niya siya naalala. Pero kung isipin kung gaano karaming tao ang dumaan sa kuta, naiintindihan niya kung bakit. Pero medyo nasasaktan pa rin siya dahil matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Sabi ni Bongak, kung dumaan siya dito, malamang naging bilanggo siya at masama ito. Lumingon-lingon siya para humanap ng labasan, pero ang pagka-distract na yon ay nagdulot sa kanya ng kapahamakan dahil lumapit ang lalaki at iwinasiwas ang kanyang espada sa hangin. Tinagpas ang magkabilang tenga niya, nagsimula siyang sumigaw sa sakit at sinubukang gumanti. Pero masyadong mabagal dahil nasa likod na niya ang lalaki na nagsasabing bastos na tumalikod habang nagsasalita pa siya. Susunod ang kanyang mga braso at binti, sinabihan siyang alalahanin ang nangyari 12 taon na ang nakalipas. Sabi ni Bongak na kung 12 taon na ang nakalipas, malamang isa siyang escort mula sa Silver Castle Escort Agency. Medyo mapait ang tingin ng lalaki habang inaalala niya noong nahuli siya bilang isang bata sa nakaraan. Pero hindi doon natapos dahil pinahirapan siya ni Bongak mismo sa walang dahilan kundi dahil kaya niya itong gawin. Pagkatapos ay mukha siyang galit na inaalala ang memorya at sumugod para lumapit, humampas pataas. Hindi man lang makagalaw si Bongak habang tumalsik ang kanyang dugo, nakita nating naputol ang kanyang mga braso at binti. Nahulog siya sa sahig na parang nugget at nagsimulang sumigaw ng pagkalakas-lakas. Tinatanong siya ng lalaki kung naalala niya ang pangalan ni Samajeon. Tumawa si Bongak na tinatanong kung ano ang pinagsasabi niya, at sinabi ni Jeon na 12 taon na ang nakalipas, nagde-deliver siya ng tambangan sila ng kanyang grupo, at binihag siya. At siya ang nagbenta sa kanya sa merkado ng mga alipin. Tumawa si Bongak na sinasabing naaalala na niya ngayon, nagkamali siya noon, humihingi ng tawad. Hinawakan ni Jayan ang kanyang dibdib na sinasabing ang munting porter mula sa Silver Castle Escort Agency na ipinagbili niya bilang alipin ay hindi dapat kalimutan, kahit sa kanyang kamatayan. Habang sinisimulan niyang sipsipin ang esensya ng buhay mula sa kanya, sumigaw siya na ipinapaalala na ang pangalan niya ay Samajeon. Habang ang kanyang dugo mismo ay nagsisimulang matuyo, nagiging alikabok sa hangin, nakita nating ganap na nangulubot ang kanyang katawan, at isinukbit ni Jayan ang kanyang talim at tumalikod. Sinasabing ito na ang huling beses na dudungisan niya ang kanyang mga kamay ng dugo, mula ngayon, mamumuhay na siya ng normal. May biglang sumira sa pader, at nakita namin siyang nakatayo doon na tinatawag si Jayan bilang kanyang boss. Lumingon si Jayan, at sinabi ng lalaki na pinalaya na nila ang lahat ng kanilang mga bilanggo. Nagsimula siyang tumawa tungkol dito. Sinabihan siya ni Jayan ng magaling na trabaho, at tinanong niya kung ano ang pakiramdam na sa wakas ay makapaghiganti. Pero, mahirap ding paniwalaan na napilitan siyang maging alipin sa simula pa lang. Sabi ni Jayan, sa totoo lang, hindi ito kasing satisfying ng inaakala niya, at mukhang wala rito ang Fortress Master mismo. Sabi ng lalaki na hahanapin na lang nila siya at aasikasuhin mamaya, tinatanong kung papunta na ba sila sa kanyang bayan. Sabi ni Jayan, at oras na para sa wakas ay makabalik na siya. Ngayon, ang landas na basang-basa sa dugo ng numero 1 espada ng landas ng demonyo ay sa wakas magtatapos na rito. Nakikita natin silang naglalakad sa isang bukid ng magkasama. Tinanong siya ni Jayan kung sigurado siyang gusto siyang sundan. Sabi niya, syempre, wala na siyang ibang mapupuntahan, pero curious din siya sa kanyang bayan. Sabi ni Jayan na nakalimutan niyang ang pinakamaaga niyang alaala ay ang pagsasanay sa kulto. Sabi ng lalaki, pagkatapos gugulin ang buong buhay niya sa paghihirap sa lugar na yon, parang panaginip ang makalabas. Sabi ni John na siya rin ay hindi makapaniwala na totoo ito. May flashback sa kanyang pag-alis habang pumapasok siya sa isa sa mga gusali na papalapit sa isang mesa, at ang lalaking nakaupo doon ay ang heaven-reaching demonic cult instructor, si Guanghyo. Tumayo si Jion sa harap niya at binati siya. Pinagsalinan siya ng lalaki ng inumin na sinasabing sana ay hindi siya dumating habang inaangat niya ang bagay na yon gamit ang puwersa at ibinato sa kanya. Habang lumilipad ito, sinalo ito ni Jion at nilagok. Sabi niya, noong una nilang makilala ang dakilang pinuno ng kulto sa Black Dragon Valley, nangako ito sa kanila. Kung mag-aalay sila ng 10 taon sa kulto, palalayain niya sila. At sa wakas, tapos na ang 10 mahahabang taon na yon. At dahil natupad na rin ang kondisyon na itinakda niya para sa kanya 3 taon na ang nakalipas. Kinuha ni Guanghyo ang kanyang inumin bago ibaba ang tasa at sinabing kahit na nagkaisa na ang mga demonic faction at nabuhay muli ang heaven-reaching demonic cult, malayo pa rin sa perpekto ang mga bagay. Sabi ni Jion, ang kondisyon na ibinigay sa kanya ay hindi ang pagkakaisa ng kulto. Ito ay ang pabagsakin ang 10 supremes ng landas ng demonyo, at bawat isa sa kanila ay lumuhod na sa harap ng pinuno ng clan.
Sabi ni Guan Hyo na totoo iyon, at sinabing sa lahat ng mga batang pinalaki sa Black Dragon Valley, siya palagi ang pinakamagaling. Pero hindi siya ganito kagaling sa purong martial arts. Mas mahina siya kaysa kay Chulwoo na siyang kasama niya ngayon. Pero nagbago ang lahat pagkatapos niyang bumalik mula sa pagsira sa Ghost Gate Sect. Ang nakamamatay na aura na dating nanggagaling sa kanya ay naglaho, at ang kanyang dating ay tuluyang nagbago. Umabot sa antas na hindi kayang isipin ang kanyang martial arts, at nagtataka siya kung ano ang nangyari sa kanya doon. Sabi ni Ji-on na pasensya na, pero sinabihan siya ni Guang Hyo na itigil na ang kanyang mga walang kwentang salita, habang ibinabagsak ang tasa sa ilalim ng mesa at sinabing sige. Umalis na siya dahil nagtrabaho siya ng husto sa lahat ng mga taon na ito. At maaaring ito ay isang masamang kapalaran para sa kanya, ngunit para sa kanya ito ay isang biyaya, at hinding-hindi niya malilimutan ang kanyang mga kontribusyon. Tumayo si Ji-on doon ng isang segundo bago magpasalamat sa kanya na tinawag siyang master, at umalis na sinasabing mag-ingat siya. Nagalit ang isa sa mga lalaki at hinugot ang kanyang talim, pero sabi ni Guan Hyo na tama na, at hayaan na lang siyang umalis ng payapa. At pinanood nila siyang lumabas ng pinto, inilabas ni Chulwoo ang kanyang ulo, at sinabing magkita na lang sila mamaya, tinawag silang mga tanga. Sabi ni Jae-eon, sa wakas ay nakalabas na siya matapos tapusin ang mga imposibleng misyon, at hindi niya alam kung makikilala pa siya ng kanyang pamilya dahil mahigit 10 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay sumigaw si Chulwoo na sinasabing sa wakas ay natagpuan na nila ang guardian deity na sinasabi niya, at ang laki-laki nito habang nakikita natin ang isang higanteng puno. Mukhang gumaan ang loob ni Jeon na sa wakas ay nakauwi na. Sabi niya, bawat taon, nagtitipon dito ang kanyang mga magulang at mga nakakatanda para magsagawa ng ritual. Kapag may pagkakataon siya, akyatin niya yon at makikipaglaro sa kanyang mga nakababatang kapatid, at sa wakas ay nakabalik na siya. Tumawa si Chulwoo sa katotohanang mayroon siyang ganoong kabataan, sinasabing akala niya ay ipinanganak siyang walang emosyon. May ilang bata na tumawag sa kanila, at nang lumingon sila, sinabihan siya na hindi pwedeng hawakan ng mga tagalabas ang puno. Sabi ni Jean, hindi siya tagalabas, at siguradong taga Peach Blossom Village sila. Tinatanong nila kung kilala niya ang kanilang ngayon, at sabi niya, syempre. Alam din niya na ito ang guardian deity, at dito siya nakatira noong bata pa siya. Nagulat sila, at sinabi niya na may maliit na lawa sa hilagang bahagi ng nayon, at sa kaliwa nito, may maliit na bahay kubo na sa kanya. Tinanong nila kung nagsasabi siya ng totoo, at sabi niya syempre na may ngiti sa mukha, at sinabihan siya ng batang babae na tumigil sa pagsisinungaling. Tinanong niya kung anong ibig niyang sabihin, at sabi niya bahay iyon ni Adoo. Si Adoo ay walang tatay, o kuya na mukhang bandido sa bundok. Nagsimulang mainis si Chulwoo, at sinabi ng batang lalaki sa kanya na maaaring tiyuhin iyon. Pero sabi niya, hindi pa siya nakarinig ng tiyuhin na ganito kapangit, at nagsimula silang tumakbo, at sumigaw si Chulwoo na tinatanong kung sino ang tinatawag nilang pangit na bandido. Nagtataka si Ji-on kung sino si Adoo dahil hindi pa niya narinig ang pangalang iyon. Samantala, habang papunta doon, pumuputol si Chulwoo ng mga peach mula sa kalapit na puno at kinakain ang mga ito. Sinasabing napakatamis nito, at naintindihan na niya kung bakit ito tinawag na Peach Blossom Village. Sinabihan niya si Jeon na subukan ng isa, pero sabi niya ayos lang siya. Habang nagpapatuloy sila, bumalik siya sa kanyang bahay na sinasabing pinangarap niya ang lugar na ito, at pareho pa rin ito noong iwan nila. Tinanong ni Chulwoo kung dito siya lumaki, at sinabi niyang, may isang lalaki na nagtanong kung sino siya, at paglingon nila, nakita nila siya, at maraming taga-nayon ang masama ang tingin sa kanya. Kasama nila ang batang babae na nakakita sa kanya kanina. Sabi ng lalaki, bahay ito ni Adoo at tinanong kung anong sadya niya rito. Sabi niya, hindi pwedeng totoo yon. Ito ang bahay ng kanyang pamilya, ang mga sama. Dito sila nakatira mula pa noong panahon ng kanilang mga ninuno. Tinatanong ng lalaki kung sino siya, at nakilala siya ni Jayan, tinawag siyang Mr. Zhang. Sabi niya, kilala niya si Mr. Zhang mula sa bahay ng pinuno ng ngayon. Sabi niya, siya ngayon, pero tinanong kung sino siya. Hinawakan ni Jayan ang kanyang mga kamay na sinasabing siya ito. Sabi niya, dito siya dating nakatira. Pagkatapos ay nakilala niya ang pangalan bilang ang batang nakatira dito maraming taon na ang nakalipas. Sabi ni Ji-on, tama yon. At sabi ni Zhang, imposible. Pagkatapos ay tinanong ni Ji-on kung naalala na niya ngayon habang ipinapakita sa kanya ang peklat na parang kay Harry Potter sa kanyang noo. Sinasabing nakuha niya ito noong pinalo siya ng batang iyon ng bato pagkatapos matalo sa isang laban. Nagsimulang lumuha si Zhang na sinasabing naalala na niya at tumakbo para yakapin siya habang umiiyak at tinatanong kung saan siya nagpunta sa lahat ng oras na ito. At anong nangyari? Nagsimulang gumaan ang loob ni Ji-on. Pagsapit ng dapit hapon, pumunta siya sa bahay ng pinuno ng ngayon. Muling tinanong ni Zhang kung siya nga ba talaga ang batang nawala 12 taon na ang nakalipas. Sabi ni Ji-on na alala niya na ilang beses siyang sinubukang pigilan ni Zhang, sinasabing delikado ang pagiging escort para sa Silver Castle Agency. Sabi ni Zhang, naaalala niya na determinado siyang maging pinuno ng pamilya mula pa noong bata siya.
Akala nilang lahat ay namatay na siya nang pumalpak ang trabaho. Tinatanong kung saan siya nagpunta sa lahat ng oras na ito. Sasabihin na sana ni Ji-on sa kanya at naalala ang huling laban niya. Habang nakikita natin ang isang lalaki na lumalayo habang dumudura ng dugo, ang nagpatalsik sa kanya ay walang iba kundi si Jeon. Ito ang Northern Heavenly Sword Demon. Sabi niya, 300 taon na ang lumipas mula nang mamatay ang Heavenly Demon at ang landas ng demonyo ay nadurog. Napangisi siya nang marinig niya ang tungkol sa mga mayayabang na hangal na sa ilalim ng walang galang na pangalan ng Heaven-reaching Demonic Cult ay nagsasabing pag-isahin nila ang landas, ngunit ito pala ay totoo. Ang mga chismis na tinalo nila ang lahat ng 1-0 pinakamalakas maliban sa kanya gamit lang ang isang unit. Sinabi ni Jayan sa kanya na siya na ang huli, at kung matatalo niya siya, magiging malaya na siyang tao. Tumawa ang Sword Demon na sinasabihan siyang subukan, at kung matatalo niya siya na ang magiging pinakamalakas sa buong landas ng demonyo. Lumipad siya habang nagpapalitan sila ng mga espada. Napagtanto ng Sword Demon na natutulak siya paatras bago siya tumalsik sa buong larangan ng digmaan, at halos hindi niya mapigilan ang sarili. Nagsimula siyang umubo na sinasabing hindi niya inaasahan na ganito siya kalakas bago himatayin. Bumuntong hininga si Ji-on nang makitang tapos na sa wakas, at tumingin siya sa araw. At pabalik sa kasalukuyan, ibinaba niya ang kanyang tasa na sinasabing hindi maniniwala si Jiang kung sasabihin niya. Pero sinabi niyang ipinagbili siya bilang isang mersenaryo at naglibot sa iba't ibang lugar at ngayon lang nakabalik. Sabi ni Jiang, siguradong nagdusa siya ng husto. At tinanong ni Ji-on kung saan nagpunta ang kanyang pamilya. Sabi niya, umalis ang kanyang mga nakababatang kapatid papuntang Sohyong. Tinatanong ni Ji-on kung tama ba ang narinig niya. Sabi ni Jiang, mga 6 na taon na ang nakalipas matapos nilang mabalitaan ang nangyari sa kanya. Nagtiis sila hanggat kaya nila. Iyon na yon. Sabi ni Ji-on, hindi niya alam ito at kinabukasan sa nayon. Nakikita natin siyang yumuyuko kay Zhang habang kumakaway ito sa kanila. Naalala niya ang sinabi ni Zhang na pumanaw ang kanyang ina noong nakaraang taon. Umaakyat siya sa mga bundok. Umupo siya sa tuktok ng isang bangin at nagsimulang humagulgol, sinasabing nagkasala siya nang hindi mapapatawad sa kanyang ina at hindi niya alam kung mapapatawad pa siya para dito. Sa wakas ay nagtungo siya sa Sohyong at tumayo sa harap kung saan nakatira ang kanyang pamilya, sinasabing sira-sira ang lugar na ito. Tinanong ni Chulwoo kung anong problema, at kung takot ba siya, at kung matagal na niyang hindi siya nakikitang ganito, dahil kanina lang ay naglalakad siya sa teritoryo ng kaaway na parang namamasyal lang. Tinatanong ni Ji-on kung pareho ba talaga yon dito. Tinatanong ni Chulwoo kung dapat ba itong maging iba, sinabihan siyang sipain na lang ang pinto para mabuksan. Sabi ni Ji-on, hindi ganoon kadali. Hindi niya alam kung paano niya sila haharapin ngayon, dahil siguradong nagdusa sila ng husto para lumipat sa isang ganito kapangit na lugar. Sabi ni Chulwoo, pwede naman silang kumita ng pera at bumili ng bagong bahay. Kaya ano ang problema sa pag-aalala tungkol dito? Pumasok ka na lang. Sabi ni Ji-on na medyo tama siya at kumatok sa pinto na sinasabing hindi na sila magkakahiwalay muli. Isang babae ang lumapit mula sa likuran na nagtatanong kung sino siya, at paglingon niya, nagulat siya nang makita ito, pagkatapos ay naalala ang mga alaala ng kanyang maliit na kapatid na babae na dati niyang kinakarga. Tinatanong kung siya na nga ba ang iniisip niya. Sabi ni Chulwoo, ang ganda-ganda niya, at nahiya ito, at dumaan si Ji-on na sinuntok siya sa mukha. Pagkatapos ay tinanong niya kung siya si Jin. Tinanong niya kung paano niya siya nakilala. Sinabi niya sa kanya na ang laki na ng ipinagbago niya. At nang sasabihin na niya sa kanya na siya ito, nagulat siya habang hawak ang kanyang mga kamay. Nararamdaman niyang mayroong napakaraming enerhiya sa kanyang katawan. Hinila niya ang kanyang mga kamay na sumisigaw na bitawan siya at nahulog sa sahig. Napagtanto ang nangyari, hihingi na sana siya ng tawad bago tumakbo ang 2 pang tao na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Nang lumingon sila, tinawag niya itong nakababatang kapatid, at tumakbo ito na nagtatanong kung sino siya para hawakan ang kanyang kapatid na babae. Sabi niya kung ito ang nakababatang kapatid, at iniwasan ang atake na sinasabing siguradong si Hoga ito. Sabi niya, tama yon. Siya si Guangho ng Concordant Mind Association. Tumakbo siya pabalik na sinasabing siguradong isa siya sa mga duwag na gago mula sa Blood Axe Sect habang iniiwasan niya ang bawat isa sa kanyang mga atake. Nagtataka si Ji-on kung naging gangster ba ang kanyang kapatid, sinasabing pareho nang lumaki ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos ay inilabas ni Hoj ang kanyang kutsilyo na nagtatanong kung hindi pa ba sapat ang pang-aabuso sa kanyang kapatid dahil ngayon ay ginugulo pa siya. Sinabihan siya ng kanilang isa pang kapatid na tama na dahil hindi siya dapat umasta ng ganito sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanilang ina. Sabi ni Jeon, siguradong si Hyun yon. Habang sinasabi ni Hyun na naging padalos-dalos siya dahil sa pagsali sa gang, nagsimula silang magtalo. Sabi ni Jeon, ang laki na ng ipinagbago nila pero gumaan ang loob niya habang ipinipikit ang kanyang mga mata. Itinuring ito ni Hoj bilang isang pagkakataon at sumugod muli. Sinalo ni Chulwoo ang kutsilyo gamit ang kanyang mga kamay at dinurog ito.
Tinawag siyang halimaw ni Hoj, at tumawa si Chulwoo na sinasabing, tama iyon dahil siya ang Great Diamond Monster. Sabi ni Hoj, wala siyang ideya kung ano iyon at tinanong kung bakit siya sumusubok na magnakaw sa kanilang bahay. Nagalit si Chulwoo dito. Sabi niya, una siyang tinawag na bandido, at ngayon naman ay magnanakaw, sinasabing hindi naman siya mukhang ganoon. Pero sabi ni Jayan, teka lang, at magpapakilala na sana bago sabihin ni Hogu na ito ang Axe Blood Sect. Lumingon si Jayan at nakita ang isang grupo ng mga lalaki na papalapit sa kanila. Ang pangit ng lalaking iyon, at sabi niya, hindi pa niya sila nakikita dati at nagtataka kung sino sila. Pagkatapos ay lumapit siya kay Ji-on dahil hindi sumasagot si Ji-on, tinanong siya ulit. Lumapit naman ang isa pang pangit kay Chulwoo, nagtataka kung anong problema ng higanteng ito. Sumigaw si Hoga na sinasabing teritoryo ito ng Concordant Association. Kaya anong ginagawa nila dito? Sabi ni John, ang mga lalaking ito ay siguradong mula sa Blood Axe Clan, at sabi ni Pangit, na pagdesisyonan nilang sakupin ang lugar na ito simula ngayon. Nagsimulang sumigaw si Hogu, sinasabing una nilang pinadala ang halimaw na yon, at ngayon naman ay dumating sila para gulpihin sila. Sabi ni Pangit kay John, makipagtulungan siya, at tatapusin niya ito ng maayos. Habang nilalampasan niya siya, nahugot ang kanyang talim, at itinapon ito ni Jayan sa sahig habang nagsimulang dumugo ang ulo ng lalaki, at tuluyang nahulog mula sa kanyang ulo, gumulong sa sahig. Tumingin ang lahat ng kanyang mga tauhan sa sindak. Putek, mayroon silang unggoy at sibuyas doon sa likod. Nagsimula silang lahat na kunin ang kanilang mga sandata, tinatanong kung paano nangyari yon. Pagkatapos ay gumamit si Ji-on ng sound transmission para sabihin kay Chulwoo na linisin ito. Habang lumundag silang lahat sa kanya, umiti siya bago sumugod, sinira ang kanilang mga espada, at sunod ay binugbog niya sila. Matapos silang talunin sa isang iglap, sinabi niyang mga walang kwenta lang sila, pero baka sumobra siya dahil ang ilan sa kanila ay nabura. Pero malamang kayang lakarin lang ng lalaking yon. Takot na takot si Hogu at ang iba pa na natalo sila sa isang iglap, sinasabing akala nila ay inupahan sila ng mga yon. Pagkatapos ay itinuro ni Chulwoo ang kanilang mga katawan, sinasabing siguradong hindi na nila iniisip na magkakampi pa sila. Sabi ni Ji-on, hindi sila mga bandido, at tinawag ang kanyang mga kapatid sa kani-kanilang pangalan, at ipinakita sa kanila ang kanyang peklat, tinatanong kung talaga bang hindi nila siya nakikilala. Tinanong nila kung siya ba talaga ang kanilang kapatid, at sinabi niyang sa wakas ay nakabalik na siya. Si Hyun ang unang tumakbo para yakapin siya, umiiyak, tinatanong kung saan siya nagpunta, habang ang dalawa pa ay nagsisink in pa lang ang lahat. Maya-maya sa bahay, kumakain sila at umiinom. Sabi ni Chulwoo, gusto niya ang ugali ni Hoj, at dapat marami silang taong tulad niya sa ilalim nila. Tinanong ni Hoj kung bakit patuloy niyang tinatawag na kapitan si Ji-on, at sinabi ni Chulwoo na dahil nabugbog siya noong hinamon niya ang kapitan noong bata pa siya at utang niya ang kanyang buhay. Sinabihan siya ni Ji-on na tumigil sa pagsasalita ng kalokohan, at kasinungalingan lang iyon dahil ayaw niya siyang tawagin kuya. Pagkatapos ay tinanong niya kung kamusta na ang lahat, at sinabi ni Hyun na nagtatrabaho siya bilang escort sa Pearl Sea Escort Agency. Nagulat si Ji-on, at sinabi ni Hyun na marahil ay hindi niya narinig mula kay Jang, ngunit sa ngayon ay natututo siya ng trabaho sa ilalim ng General Manager. Sabi ni Jae-hyun na siguradong tutol na tutol si inay doon. Sabi ni Hyun na higit pa sa inaakala niya ang pagtutol nito. Sabi ni Hogu, syempre, dahil nawala ang kanilang panganay na kapatid habang nagtatrabaho bilang isa, at hindi niya dapat naisip na kunin ang trabahong iyon. Sinabi sa kanya ni Haubs na ayaw niyang marinig iyon mula sa isang tulisan. Pero sinabi sa kanya ni Haubs na mas malaki ang kinikita niya. Pinaalalahanan siya ni Haubs na pinagsasamantalahan niya ang mahihina, at hindi nila kailangan ang ganoong klaseng pera. Sinabi sa kanya ni Hogu na hindi naman talaga sila nananamantala ng kahit sino, at hindi niya kailanman gagawin iyon. Inilapag ni Jin ng malakas ang pagkain sa mesa, sinasabihan silang tumigil sa pag-aaway, dahil pagkatapos ng 12 taon, sa wakas ay bumalik na ang kanilang kapatid, at ang tanging ginagawa nila ay mag-away. Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang ilong, at mabilis niya itong tinakpan. Tumatakbong lumapit si Jeon, at nagsimula siyang umubo, at tinanong niya kung bakit masyadong malakas ang yin energy sa kanyang katawan. Tinanong ni Hoga kung paano niya nalaman, at tinanong ni Jeon kung nagpatingin na ba siya sa doktor, at kung ano ang diagnosis. Sabi ni Hyun na pinuntahan na nila ang lahat ng magagaling sa lugar, pero walang nakakaalam. Ang doktor na may pinakamakatwirang sinabi ay pareho ng sinabi niya, at malamig ang kanyang mga kamay at paa, at maputla ang kanyang mukha dahil sa yin energy. Sabi niya na medyo kaya na ngayon, at nagsimulang lumabas ng kwarto, at isinara ang pinto sa likod niya. Sabi ni Hyun ang dahilan kung bakit sila umalis, at lumipat dito ay dahil sa doktor dito sa Sohyong. Sumang-ayon si Hoj, sinasabing kaya lang niya nakakayanan ay dahil umiinom siya ng gamot na nagpapabuti sa kanyang yin energy, at kung hindi dahil doon, matagal na siyang patay. Nagtanong si Jeon kung may lunas. Sabi ni Hyun hindi niya alam kung may lunas, pero sabi niya posibleng maibsan ang mga sintomas.
Pero napakamahal nito, at hindi ito mura, at hindi nila kayang bayaran sa laki ng kanilang kinikita. Wala silang pag-asa kung hindi dahil sa perang dinadala ni Hoga, at wala man lang siyang karapatang punahin siya. Nagsimula siyang umiyak. Nakatayo roon si Jayan, na pagtatanto kung gaano kahirap ang pinagdaanan nila, at inalo ang kanyang mga kapatid, sinasabing kahit na sa tingin niya ay wala, syempre, may karapatan siyang tiyakin na tatahak sa tamang landas ang kanyang kapatid. At siya ang may pinakamaliit na karapatan dahil kararating niya lang, at ikinalulungkot niya yon. Pero hindi na nila dapat alalahanin ang pera, at magpatingin na sa doktor bukas. Nagpasalamat sa kanya si Hyun, sinabing aalis na sila para makapagpahinga siya, dahil siguradong pagod na siya. Nagmamasid si Ji-on at nagsali ng inumin para sa sarili. Sabi ni Cheol-woo na kung alam lang niya, sana nagdala siya. Tinanong ni Ji-on kung ang tinutukoy niya ay ang mga bagay mula sa mga tulisan, at sabi niya, napakarami nilang pera, pero sinabihan silang iwanan lang ito. Pinaalala sa kanya ni Ji-on na pag-aari iyon ng mga taong nahuli nila, at kailangan nilang ipadala ito sa mga pamilya ng mga escort at mga ngalakal na nasawi, at ayaw niya man lang hawakan ang kanilang pera. Sabi ni Chul-woo na bahala siya, at pagkatapos ay pinapaalala sa kanya ang bagay na nakuha nila mula sa demonic Buddha Temple, dahil ang pagbebenta niyon ay higit pa sa sapat. Pero gusto rin niyang malaman kung ano sa tingin niya ang kalagayan nito, dahil sinuri niya ito. Sabi niya hindi niya alam dahil hindi siya doktor. Sabi ni Chul-woo siguradong may ideya siya, at sabi niya sira ang balance ng enerhiya sa katawan nito, at napakalakas ng yin energy. Sabi ni Chul-woo na siguradong kaya niyang salinan ito ng yang energy, dahil sa kanyang internal energy, hindi iyon magiging problema. Sabi ni Ji-on na mukhang hindi ganoon kasimple. Sinubukan niyang magpasok ng kaunti, pero walang epekto. Tila walang daanan para makapasok man lang ito. Nagtanong si Chul-woo kung ano ang ibig sabihin yon, at sinabi ni Ji-on na kung hahayaan nila siyang ganito, mamamatay siya sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, pumunta silang lahat sa klinika, at nakita naming napakagulo doon. Sabi ni Jeon, mukhang huli na sila, at habang nagpapahinga sila dito unang bagay sa umaga, puno pa rin, at siguradong kasing galing ng sinasabi nila ang doktor. Sabi ni Hogo na napakasikat niya, pero siya na ang bahala rito. Habang naglalakad siya pasulong, sumigaw siya sa ilang lalaking bumabati sa kanila na sinasabing siguradong nagtatrabaho sila ng mabuti. Nagtanong si Chul-woo kung sino sila. Sabi ni Hyun na galing sila sa parehong asosasyon. Pinupuntahan nila ang lahat ng negosyo sa dahilan ng pagpapanatili ng kaayusan para lamang mangikil ng pera. Sabi ni Chul-woo na nagpapanggap lang silang lokal na seguridad, pero nagtanong kung bakit napakababa ng kanilang loob. Kahapon, narinig niyang sila raw ang mga haligi ng lugar. Sabi ni Hyun, anong haligi? Sila ay mga hamak na alipors lang. Tumawa si Chul-woo na nagsasabing lahat naman ay kailangang magsimula sa ibaba. Sabi ni Hoga sa kanila, halika na, papasok na tayo. Sabi ni Chul-woo na maaasahan siya. Habang nagsisimula silang pumasok, sinabi ni Ji-on na maraming doktor dito, hindi lang mga pasyente. Sabi ni Hyun na nakapaglakbay na siya kasama ang escort agency, pero hindi pa siya nakakita ng klinikang mas malaki kaysa dito kahit sa labas ng Sohyong. Noong una siyang pumunta rito, iisang silid lang ito, at isang doktor na nagngangalang Lala Ohma, at ang kanyang galing lang ang nagpalaki sa lugar na ito sa ganitong laki sa loob lamang ng ilang taon. Sabi ni Chul-woo na tiyak na hindi siya mukhang peking doktor, pero nagtataka si Ji-on na kahit ang isang doktor na tila ganoon kagaling ay hindi siya magamot. Habang binabati ni Hoga ang isa sa mga doktor na nagsabi sa kanya na hindi naka-schedule ang kanyang appointment ngayon, sinabi ni Hoga na nagbago ang mga bagay at ipinaalam sa doktor na handa na sila. Sabi ng doktor, kukunin niya kaagad ang kanyang master. Habang papasok na sila sa klinika, ngayon ay ginabayan sila sa isang silid. May kumatok sa pinto bago pumasok ang doktor at sinabing nagulat siyang marinig na dumating na sila. Dahil dapat ay may natitira pa silang gamot mula sa kanilang huling pagbisita. At umaasa siyang hindi lumala ang kalagayan ni Jin. Lumapit siya at sa kabutihang palad, hindi naman lumala. At sabi ni Hogus, hindi iyon ang dahilan. Gusto siyang makilala ng kanyang kuya, kaya maaga silang dumating. Nagpakilala si Jean at ganoon din ang doktor, sinabing ang pangalan niya ay Huang Jiang. Ilang taon na niyang tinitingnan ang pamilyang ito, pero wala siyang ideya na may panganay na kapatid. Sabi ni Ji-on maganda ang impresyon niya at mukhang mapagkumbaba. Gayunpaman, mahahalata niyang natuto ito ng martial arts. Sinabi ni Chul-woo kay Ji-on na magaling talaga siya, at sumang-ayon si Ji-on na mayroon siyang kakayahan. Sinabi niya rito na matagal siyang nasa malalayong lupain. At nang bumalik siya, nalaman niyang malubha ang sakit ng kanyang kapatid. Nagmadali siya rito sa sandaling narinig niyang siya ang gumagamot sa kanya. Sabi ni Jiang na hindi niya ito matatawag na paggamot, pero anuman, natutuwa siyang nakabalik na siya. Sinimulan niyang suriin ang pulso nito habang nagpapatuloy sa check-up, at sinabing ang sakit ng kanyang kapatid ay laging pabigat sa kanyang puso, na nagpapaisip sa kanya kung gaano kakulang ang kanyang mga kakayahan. Sabi ni Hyun na hindi niya dapat sabihin yon. Dahil sa kanya kaya nakakapamuhay siya ng medyo normal. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na siyang pumanaw sa mundong ito.
Sabi niya pinapahalagahan niya ang mga ganitong salita, pero sa huli, ang nagawa niya lang ay pabagalin ang paglala para maiwasan ang pinakamasamang sitwasyon. Nag-isip si Jeon kung kamatayan ang ibig niyang sabihin, pero sinabi niyang narinig niya na mas epektibo ang paggamit ng mataas na kalidad na mga halamang gamot. Nagulat si Jayang at sinabing dahil nagpapakita ng resulta ang mga halamang gamot na kasalukuyan nilang ginagamit. Iniisip niya na ang paggamit ng mas mataas na uri ng mga halaman dahil maaaring magdulot ng mas magandang pag-unlad. Nagtanong si Jayang kung anong uri ng mga halaman ang kailangan nila, at sinabi niya na hanggang ngayon ay gumagamit siya ng mga halamang may malakas na yang energy upang neutralisahin ang yin energy sa kanyang katawan. Ang pangunahing sangkap ay ang Fire Spirit Herb, at dahil nakakita sila ng ilang bisa, malaki ang posibilidad na gagana ang mga halamang may katulad o mas malakas na epekto. Ang 1,000 taong Fire Spirit Herb ang pinakamainam, ngunit dahil sa presyo, imposible itong makuha. Bukod doon, mayroong gongchang petroleum. Nagtanong si Jeon kung mayroon ba silang stock dito, at sinabi niyang imposibleng magkaroon ng ganitong maalamat na elixir ang isang lugar na tulad nito. At sumang-ayon sina Chulwoo at Jeon na para sa isang martial artist, iyon ay isang maalamat na kayamanan na handa nilang patayin para makuha. At pagkatapos ay tinanong niya ang doktor kung saan niya ito mahahanap. Sinabi sa kanya ni Jeong na kung narinig na niya ang Soyang Merchant Group, mayroon sila nito dito. Tanong ni Jeong kung ang tinutukoy ba niya ay ang nasa Hangzhou. Sabi ni Jay, eksakto, isa sila sa pinakamalalaking grupo ng mga ngalakal sa Central Plains. Hindi pa katagalan, nagkamalariya ang anak ng chairman, at ipinatawag siya ng madalian. Nagulat siya nang ipakita ito sa kanya ng chairman at sinabing ito ay isang sangkap na gamot na maaaring makatulong sa paggamot. Tinanong ni Jeon kung ginamit niya ito noon. Sabi ni Jeon, hinding-hindi. Kung ginamit niya ang petroleum para sa isang bagay tulad ng malaria, pagtatawanan siya ng bawat doktor sa mundo. Nang sabihin niya ritong hindi niya kailangan, nagkomento ang chairman na pabiro tungkol sa pagbebenta nito. Tinanong ni Jeon kung magkano, at sinabi niya na ibebenta raw niya ito sa halagang 300 ginto. At lahat sila ay nagulat. Napagtanto ni Jin na yon ay isang presyo na hindi nila kayang bayaran. Ipinaliwanag ni Hyun na dahil ang 1 ginto ay sapat na para sa kalahating taon nilang gamot. Nagtanong si Cheolwoo kung may iba pang paraan para makuha ito ng pautang. At sinabihan siya ni Jeon na huwag maging katawa-tawa. Sabi ni Cheolwoo na malayo ang dalang pera nila, pero kung ibebenta nila ang kanilang gamit, maaaring posible. Tinatanong ng mga kapatid ni Jeon kung ano ang pinagsasabi niya, at ginamit ni Jeon ang sound transmission para sabihin sa kanyang huwag na niyang banggitin muli ang lintik na bodha staff na yon. Tinakpan ito ni Chulwoo sa pagsasabing noong nagtatrabaho siya bilang mersenaryo, may napulot siyang isang bagay. Akala nila ay isa lamang itong kumikinang na bato, ngunit nagulat siyang malaman na napakamahal pala nito. Sabi ni Jeon, tama yon. Tila, ang halaga nito ay 400 ginto, at muling nagulat ang kanyang mga kapatid. Nagsimulang umiyak si Jin, at sinabihan siya ni Jeon na huwag mag-alala. Hahanap siya ng paraan para makuha ito para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jayang na gusto niyang mag-ayos ng isang pulong para sa pagbili ng petroleum. Sabi ni Jayang na ayusin niya ito kaagad. At makalipas ang ilang sandali, nagtungo siya sa grupo ng mga mangangalakal. At ang lalaking ito ay mukhang mga asong sobrang kulubot ang mukha. Pero sinabi niya ritong hindi niya ito ibebenta. Pinapaulit sa kanya ni Jayan ang sinabi niya, at tinanong niya kung bakit mayroon siyang dalawa. Muli niyang sinabi na hindi ibebenta ng kanyang merchant group ang petroleum. Ay, lintik. Malamig ang titig ni Jayan. Nagtatanong kung naintindihan ba siya. Tinanong ni Jayan kung bakit wala siyang intensyong makipagkalakalan, at sinabi ng lalaki na hindi ito sapat para sa halaga nito. Tinitigan siya ni Jeon na nagtatanong kung sa tingin niya ay peke ito, at kung maaari niya itong suriin ng masusi hanggat gusto niya. Sabi niya hindi iyon dahil ang pinuno ng Soyaong Merchant Group ay may mahusay na mata para sa mga bagay na ito. Tiyak na isa itong Night Glow Pearl at mataas pa ang kalidad. Nagtanong si Jayan kung bakit siya tumatanggi at tinitigan siya nito ng 1 segundo bago sumagot na sinabi niya sa manggagamot na ibebenta niya ito sa halagang 300 ginto, ngunit hindi niya kailanman binalak na ihiwalay ito at siguradong narinig niya ang dahilan kung bakit niya ito inilabas. Sabi ni Jayan na para iyon sa kanyang anak na nagkamalarya at inilabas niya ito para sa kanyang paggamot. Sabi ng mga ngalakal, tama iyon, at ito ay chronic malaria, ang pinakamahirap na uri na gamutin, at wala siyang pagpipilian kundi ilabas ito. Dahil ang petroleum ay isang maalamat na elixir na sinasabing kayang buhayin ang mga patay, at mas bihira pa ito kaysa sa bituin sa sikat ng araw. Tinitigan siya ni Chulwoo, at sinabi ng mga ngalakal na kung kumalat ang balita na pag-aari ng kanyang merchant group ito, magiging target sila ng bawat buitre dyan. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinanatiling mahigpit na lihim ang pagkakaroon nito, na balak itong itabi bilang reserba para sa emergency ng inner circle ng pamilya. Pinanumpa pa niya si Jayan ng pananahimik matapos ipaliwanag ang sitwasyon, at alam niyang hindi ito ang tipo na basta-basta sumisira sa pangako.
Dahil sa kanyang pagkatao, malamang ay nadulas siya habang naghahanap ng paraan para mailigtas ang isang pasyenteng nasa kritikal na kondisyon, at ipinapalagay niyang may kaugnayan sa kanya ang pasyenteng iyon. Patuloy lang sa pagtitig si Jayan, at sinabi ng mga ngalakal na mayroon siyang mahusay na mata para sa mga bagay. Dahil nabunyag na ang sikreto, oras na lang ang hihintayin bago dumating ang mga buitre, at sa tingin niya ay kailangan na niyang itong tanggalin ngayon. Ngunit hindi niya basta-basta maibibigay ang isang mahalagang elixir, dahil ang isang tunay na mangangalakal ay nagtataas ng presyo kapag desperado ang pangangailangan, at ang presyo ngayon ay 500 ginto. Ikinagalit ito ni Chulwo, ngunit walang sinabi si Jayan. Pagkatapos ay kinuha ng mangangalakal ang perlas at sinabing tiyak na pinakamataas ang grado nito, ngunit medyo maliit, kaya sa totoo lang ay mahirap makakuha kahit 400 ginto mula rito. Kakailanganin niya ng perpektong mamimili para lang doon. Sa pinakamaganda, 300 ginto ito, ngunit may dagdag na 100 gintong parusa, at isa pang 100 para sa biglaang pagtaas ng demand. Kaya kung babayaran niya ang dagdag na 200, sa kanya na lahat. Tinatanong ni Chulwo kung wala na ba siya sa sarili, at may hangganan na ang kaya niyang tiisin na kalokohan, at pasasabugin niya ang lugar na ito sa mapa. Sinabihan siya ni Ji-on na kumalma, at tinanong kung magkano ang dala nila. Sabi ni Chulwo kasama ang dinala nila noong umalis sila, siguro 120 ginto. Pagkatapos ay sinubukan ni Ji-on na makipagtawaran, sinasabing gawin na lang itong 100 ginto dahil kailangan nila ng sapat para mabuhay sa ngayon. At sinabi niyang mayroon siyang mahusay na mata sa mga tao, kaya gusto niyang malaman kung ano ang tingin niya sa kanila. Sabi niya bata pa siya, pero mayroon siyang dignidad ng isang taong gumapang sa gitna ng madugong labanan. Tinahak nila ang landas ng demonic cult. Kumuha sila ng mas maraming buhay kaysa sa kanilang mabilang. At nang sa wakas ay nakatakas siya sa lugar na iyon, nangako siya sa sarili na iiwan ang buhay na iyon at mamumuhay ng tahimik at normal kasama ang kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang pamilya ay namamatay ngayon, at wala siyang karangyaang tuparin ang pangakong iyon. Kaya tiyak na maiintindihan niya kung ano ang kayang gawin ng isang lalaki sa kanyang sitwasyon. Sabi ng mga ngalakal, kung inilalantad niya ang isang nakaraan na maaaring sumira sa kanya, hindi siya nagsisinungaling. Sumang-ayon siya at sinabing kukunin niya ito, ngunit dapat niyang ituring ito bilang isang malaking pabor mula sa kanilang grupo. Bilang kapalit, kakailanganin niyang tulungan siya sa isang partikular na hiling sa hinaharap. Sumang-ayon si Jen. At habang pabalik sila sa bahay, nagtayo sila ng kampo para sa gabi at nagsimulang kumain. Humingi ng paumanhin si Jion sa paggamit ng kanilang pinagsamang pondo. Nagtanong si Cheolwoo kung ano ang pinagsasabi niya dahil inililigtas nila ang buhay ng mga bata, kaya hindi mahalaga kung kaninong pera yon. Nagalit lang siya kung paano sinubukan ng walang hiya na lokohin sila gayong alam na alam nito kung anong sitwasyon nila. At pinag-iisipan niyang bumalik ngayon din. Sinabihan siya ni Jaeon na tumigil sa kadadaldal dahil tiyak na ayaw niyang mabahira ng dugo ang gamot na magpapagaling sa kanyang kapatid. Sabi ni Cheolwoo, tama siya. Sabi ni Jaeon sa kanya, ang mga ginawa nila noon ay ginawa lang nila para mabuhay. At ang mga taong pinatay nila ay hindi rin naman mga santo. Lahat sila ay mga tarantado ng demonic path. Pero totoo pa rin na nabahiran ang kanilang mga kamay nito, kasama na ang isa Zero Supremes para sa pagkakaisa ng kulto. Ngayong nakatakas na sila, maaari na nilang iwanan ang mga lumang gawi lalo na kung gusto nilang makihalubilo sa lipunan. Ang Central Plains ay may sariling kaayusan na nakasentro sa mundo ng murim at sa mga dakilang angkan. Kailangan nilang sumunod sa kanilang mga patakaran ngayon. At pinaalala niya rito noong ibinigay niya ang 100 ginto, at sinabi niyang dapat silang magtira ng sapat para sa gastusin. Dahil nakatipid siya ng pera, sa tingin niya ay naging maganda ang kinalabasan ng mga bagay. Kung maililigtas nila ang kanyang kapatid, makakahanap sila ng tapat na trabaho para mabuhay, at gusto niyang akuin ang responsibilidad bilang pinuno ng kanyang pamilya at bumuo ng normal na buhay kasama sila. At umaasa siyang sa maliit na paraan, magsisilbi itong kabayaran sa kanilang yumaong ina. Siyempre, hindi niya ito ipinipilit sa kanya dahil malaya siyang umalis kahit kailan niya gusto. Humingi ng paumanhin si Chulwo na dala lang daw siya. Matapos nilang isakripisyo ang lahat para makalabas sa impyernong iyon, hindi niya kayang basta na lang umalis. Lalo na kapag naiisip niya ang kanilang mga nasawing kasamahan, at ang buong sitwasyon ay nagbabalik ng mga lumang alaala. Nagtanong si Jayan kung ano ang pinagsasabi niya, at sinabi niyang tinutukoy niya ang petroleum na nakuha niya mula sa Gwemon clan at ibinigay sa kanya. Kung nagtabi lang sana siya imbes na inumin lahat, hindi sana sila dumadaan sa lahat ng ito ngayon. Sabi ni Jayan, hindi naman ganoon karami iyon sa simula pa lang. At para sa isang lalaking kasing laki niya, halos hindi pa yon sapat. Tumawa siya at sinabing may punto siya. Pero dahil doon, naperpekto niya ang kanyang diamond body technique. At naaamoy pa niya ang dugo ng mga taong papalapit sa kanila. At iniisip niya kung ano ang pakay ng mga ito. Sabi ni Jayan hindi niya alam, pero masama ang kutob niya tungkol dito, at mayroon lamang isang paraan para malaman. Habang kinukuha niya ang kanyang bag, nagsimulang lumapit ang mga mangangabayo at pinalibutan sila sa kanilang kampo.
Pagkatapos ay nagsimula silang bumaba at lumapit sa kanila, at sinabi ni Giant na hindi pala magiging madali ang lahat. Sinabi ng isa sa mga lalaki na para sa mga pulubi, ang bilis naman nilang kumilos. Akala niya mawawala sila sa kanyang paningin saglit. Sabi nila, dapat daw simulan sa pagkuha ng kanilang mga binti. Nagtanong si Giant kung sinusundan ba nila sila, at sinabi ng tulisan na ibigay ang mga gamit ng maayos, at hahayaan siyang mamatay ng walang hirap. Ang pangit ng gupit na yan. Sabi niya, kung tatanggi sila, sisiguraduhin niyang pagdurusahan nila ang mga paghihirap ng impyerno, hindi mabuhay ngunit hindi rin mamatay. Sabi nila hinahanap nila ang gamit na nakuha niya mula sa So Young Merchant Group. Sabi ni Gion na sa tingin niya ay hindi na talaga siya makapagtitiwala sa kahit sino dahil hindi itinago ng tarantadong iyon ang sikreto tulad ng sinabi niya. Ngunit sinabihan siyang umalis na dahil nakakita na siya ng sapat na dugo para sa buong buhay niya. At kung aalis siya, arte siyang parang walang nangyari. Sinabihan siya ng lalaking may pangit na gupit na tigilan ang pagmamaang-maangan dahil sinundan nila siya matapos kumpirmahin na nakuha niya ang petrolyo. Sabi ng ibang lalaki, kung sila siya, ibibigay na nila ito agad. Wala silang ideya kung gaano nag-alala ang kanilang boss na baka ininom na ng matanda ang gamot. At kung nagtagal pa sila na mismo ang papasok para kunin yon. Pero mas maganda sigurong piliin ang madaling paraan. Pwede naman nilang ibigay na lang iyon at mamatay. Pagkatapos ay nagsimula silang laitin si Chulwoo, sinasabing kasing laki siya ng oso, pero sobrang pangit. Sabi niya nakakatawa iyon at nagtanong kung sino ba sila, at tinanong nila kung kailangan pa ba niyang malaman. Pero dahil mamamatay din naman sila, walang masama kung sasabihin sa kanila. Nagnisihan sina Chulwoo at Jion, at nagpakilala sila bilang ang Thousand Killers Gang. Sila raw ay mga piling bayani na kabilang sa kanila. Sinigawan silang tumahimik ng lalaking pangit ang gupit at sinabing bibilang siya hanggang 3. Para makapili sila kung gusto nila ng mabilis na kamatayan o iyong puno ng sakit. Tinanong ni Chulwoo kung galit lang ba ang lalaki sa barbero niya at sa kanila ibinubunton ang galit na ikinainis nito hanggang sa inutusan niya ang lahat na sugurin sila. Nagsimula silang bunutin ang kanilang mga espada at sinabi ni Chulwoo na wala ng dahilan para magpigil pa at sinabi ni Jion na sinubukan naman niya silang bigyan ng babala. Sabi ni Chulwoo, base sa layuning pumatay at sa amoy dugo niya, masasabi niyang marami na itong napatay na buhay. Sabi ng lalaking pangit ang gupit, dudukutin niya ang kanyang mga mata at pupunitin ang dila mula sa kanyang lalamunan. Habang nagginisihan ang mga lalaki, inasar sila ni Chulwoo, sinabing halikayo at nang makatikim kayo, pero pinigilan siya ni Jion at sinabing maghintay muna. Nagtanong siya kung bakit at pagkatapos ay tumuro siya. Tumingin si Chulwoo at nakita namin ang 3 tao na naglalakad papalapit sa kanila mula sa kakahuyan. Medyo nadismaya si Chulwoo. Nagtataka ang mga bandido kung anong nangyayari. At sinabi ng isang babae na mukhang may ilang malas na mga ngalakal na ninanakawan at mukha silang takot na takot. Sabi niya, mukhang nasa mahirap silang kalagayan at nagtatanong kung kailangan nila ng tulong. Nagtataka si Jeon kung sino sila na gustong tumulong sa isang estranghero, pero sinabi sa kanya, ng bandido, na sila ay mula sa underworld ng Hangzhou. Sinabi ni Chulwoo kay Jeon na may mga kakayahan talaga sila, at sumang-ayon siya na sila ay mga dalubhasa na may mataas na antas. Sabi ni Chulwoo, hindi naman ganoon kataas, pero sapat pa rin ang lakas nila para pulbusin ang mga masasamang loob na ito. Sabi ni Jion, ang totoong dalubhasa ay ang babaeng yon. Sabi ni Chulwoo, kung ganoon, hahayaan na niya sa kanila. Humingi ng tulong si Jion sa kanya at humakbang siya sa kanilang harapan. At sinabi ng kanyang mga tauhan na mukhang plano silang atakihin at nagtatanong kung anong gagawin. Nainis ang isa pang lalaki na sa kanya nakatutok ang kanilang layuning pumatay, at sinabi ng babae na kung aatras sila ngayon, hahayaan niya silang umalis ng buo, at kalilimutan na niya ang lahat ng nangyari. Sabi ni Gupit, baka galing sila sa isang mataas na pamilya, pero sa ngayon, ang pagkuha sa petrolyo ang pinakamahalaga. Sumigaw siya, sinasabing hindi niya alam ang kanyang lugar, at inutusan ang lahat ng tauhan na patayin siya. Habang sinugod nila ang unang lalaki, binunot niya ang kanyang espada. Inihagis ang kaluban sa hangin habang bumabagsak ang mga bandido sa paligid niya, lahat ay sumusugod sa kanyang kinaroroonan. Nakita namin na nasangga ang lahat ng kanilang atake habang natutumba sila sa sahig, at isang lalaki na lang ang nakatayo sa tabi niya ngayon. Pero nawawalan na rin siya ng malay habang nagsisimulang dumugo ang kanyang mukha at bumagsak siya. Ngumisi ang lalaki habang nakatingin sa kanya at humanga talaga si Chulwoo. Nalaman ni Gupit na masama ang sitwasyon at lumundag mula sa kanyang kabayo. Pero sinalag ng isa pang lalaki ang kanyang espada at lumapag sa kanyang likuran. Sabi niya, kung tinanggap lang niya ang awa ng kanilang ginang, baka nabuhay pa siya, bagamat para sa kanya ay mas interesante ang kasalukuyang sitwasyon. Tumakbo si Gupit papalapit sa kanya at sumaksak patungo sa kanyang ulo, pero umiwas ang lalaki, sinasabing kahanga-hanga rin pala. Sumunod si Gupit ng isang malakas na hampas, patama sa kanyang lalamunan, pero yumuko ang lalaki, gumanti ng atake, at hiniwa ang dibdib ni Gupit, na halos mahati siya sa dalawa, at bumagsak siya sa sahig.
Tinanong ng isang lalaki kung bakit ang tagal niya, at sinabi niya na may dahilan pala kung bakit boss ang boss. Tinanong ng kaibigan niya kung ganoon ba talaga siya kagaling. Sabi niya mayroon siyang sapat na bilis, pero tingnan daw ang mga bilanggo nila, dahil nang mamatay ang ilan sa kanila, kusa nang binitawan ng iba ang kanilang mga sandata. Gusto niya sanang patayin silang lahat, pero sinabi ng ginang na hayaan silang mabuhay. Sabi niya, ganoon na ganoon nga siya. Nagpasalamat si Jayan sa pagligtas sa kanilang buhay. Sabi niya, walang anuman, at natural lang natulungan sila, at masaya siyang nakatulong siya. Sabi ni Jayan, dapat siyang magpakilala ng maayos, pero nagmamadali sila. Wala siyang intensyong maging bastos sa kanyang mga tagapagligtas. Sinabi niya na huwag mag-alala at mauna na sila dahil sila na ang bahala sa mga bagay na ito. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang pangalan at kung magkakaroon ng pagkakataon, sisiguraduhin niyang babayaran ang utang na loob na ito. Sabi ni Chulwoo, ang baduy nun, at sinabihan siya ni Ji-on na tumahimik. At habang papalayo sila, sinabi ng mga bodyguard ng babae na kakaibang peres sila. Pero gaano man sila nagmamadali, dapat ay tumulong pa rin silang ayusin ang gulong ito. Sabi niya, humingi naman sila ng pangunawa at pumayag siya. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang maitutulong nila, tapos may napansin siya, at tinanong nila kung anong problema. Sabi niya, hindi natakot ang dalawang lalaking iyon, at walang kahit katiting na takot. Kahit na maraming nagdurugo at namamatay, hindi sila natinag, at ang itsura nila ay parang walang pakialam na tila walang kinalaman sa kanila, na parang mga simpleng manonood lang sa isang palabas. Pagbalik sa klinika, pumasok si Ji-on sa isang silid, at bumukas ang pinto, habang tumatakbo ang doktor at nagtatanong kung nakuha niya ba. Sabi ni Ji-on, sa kabutihang palad ay nakuha nila, at sabi ng doktor ay totoong nahihiya siya dahil dapat ay sumama siya. Sabi ni Ji-on, huwag niyang sabihin yon, at sapat na ang pagturo sa kanya kung paano kunin ang petrolyo. Nagpasalamat si Jeng sa kanyang pangunawa, pero tinanong kung nasaan ang lalaking laging kasama niya. Sabi niya, inutusan niya itong sunduin ang bunso, dahil sinabihan niya silang lahat na magmadali kaya dapat malapit na silang dumating. Sabi niya, naiintindihan niya. Sabi ni Jeon baka masyado silang naging atat, dahil mukhang mayroon siyang importanteng kailangang asikasuhin, at humingi ng paumanhin ang doktor dahil nagmamadali siya. Iniisip niya na pinakamainam na simulan agad ang paggamot, pero pwede naman silang bumalik kung kailan sila pwede. Sabi niya, nagkamali siya ng intindi. Hindi sa wala siyang oras o hindi ito maginhawa. Ang totoo, may isa pang dahilan kung bakit hindi siya nakasama, dahil may mga bisita siya mula sa kanyang pangunahing pamilya. Nagtanong si Ji-on kung anong ibig niyang sabihin, at medyo nahiya si Jayang na itanong kung narinig na ba niya ang tungkol sa Medical House of the Living Immortal. Nagulat si Ji-on, sinasabing ang sikat na medical clan na yon daw ay kayang buhayin ang patay, pero alam na niyang magaling si Jayang mula pa noong ginamot niya ang kanilang bunso, na hindi magamot ng iba. Pero ang ganito ay talagang kamangha-mangha. Sabi ni Jayang, binobola lang siya, dahil hindi pa naman niya talaga nagagamot ang kapatid niya. Pinapanatili niya lang na matatag ang kanyang kondisyon. Dahil kakaiba ang kondisyon ng kanyang kapatid, kumonsulta siya sa pangunahing pamilya, at ilang beses nang humiling ng doktor. Nagpakita ng malaking interes ang pangunahing pamilya, pero sa kasamaang palad, sa mga nakaraang taon, sinalanta ng iba't ibang salot ang Central Plains, kaya wala silang maipadala. Ngunit nagbago na yon. Nagtanong si Ji-on kung ibig sabihin ba nito ay may doktor nang dumating mula sa pangunahing pamilya, at sumagot siya ng papunta siya sa Hangzhou para sa isang pakay, pero dadaan muna siya sandali. At pumayag siyang bumalik dito pagkatapos ng kanyang gawain para suriin ang kondisyon ng kapatid niya. Mukhang gumaan ang loob ni Ji-on, at sinabi ni Jayang na isa siya sa mga pinakamagaling na doktor sa angkan, at kumpara sa kanya, ang galing ni Jayang ay parang libangan lang. Yumuko si Ji-on para magpasalamat, sinasabing hindi niya alam kung paano tutumbasan ang kabutihang ito. Sabi ni Jayang, trabaho lang niya yon bilang doktor, at sinabi ng bisitang doktor na babalik siya sa lalong madaling panahon kapag tapos na ang kanyang pakay, pero hindi niya masabi kung kailan talaga. Sabi ni Ji-on, huwag mag-alala, basta't magagamot ang kapatid niya, hindi mahalaga ang paghihintay, at kaya niyang maghintay kahit ilang araw pa. Sinubukan ni Jayang na sabihin sa kanya na hindi iyon ang tinutukoy niya. Nagtanong si Ji-on kung may problema, at sinabi ni Jayang na mahirap magbigay ng tiyak na sagot tungkol sa isang sakit, pero mukha siyang masaya kaya hindi niya masabi ito. Sa halip, sinabi na lang niyang babalitaan niya ito. Ilang sandali, pagbalik sa bahay, nakita namin ang lahat na nagsasaya sa labas. Habang nagdadala ng pagkain si Jin para kay Jeon, tinanong niya si Hyun kung saan ito pupunta, at sinabi nitong pupunta siya sa Wuxi. Sabi niya, medyo malayo yon. At sabi ni Hyun, wala lang iyon, pero kung walang espesyal na mangyari, dapat ay makabalik na siya sa loob ng 2 linggo. Nag-isip si Ji-on, sinasabing matagal na niyang gustong sabihin ito, at tinanong kung gaano katagal pa niyang balak maging isang kagador. Sabi ni Hyun, kailangan niyang ipagpatuloy ito. Sabi ni Ji-on, masyadong delikado iyon, at ginawa niya rin ang trabahong iyon, pero pagkatapos lang ng 12 taon siya nakabalik.
Sinubukan ni Jeon na sabihing masamang ideya iyon, pero sabi ni Hyun, nagsimula siya sa edad na 17 at 5 taon na ang nakalipas. Walang batas na nagsasabing hindi magkakaroon ng panganib sa hinaharap, pero paano siya makakagawa ng kahit ano kung takot siya sa mga bagay na hindi pa nangyayari? Saka, mas maganda ang trato kumpara sa ibang mga escort bureau. Sabi ni Jay, mayroon siyang naipong pera, at sa perang iyon, mabubuhay sila kahit hindi na magtrabaho bilang kargador. Nagtaka si Hyun dahil narinig niyang ginastos na niya ang lahat sa pagbili ng petrolyo. Nalaman ni Jeon na tsismoso si Chulwoo at mabilis niyang sinabi na masyado lang kasing maraming tanong si Hyun. Nagtanong si Hyun kung bakit ganoon siya kay Chulwoo, iniisip kung gusto ba niyang itago ito. Saka, kahit may natirang pera, wala naman siyang partikular na gagawin. Sabi ni Jeon, pwede silang bumili ng mga palayan at bukirin. Nagtanong si Hyun kung nasubukan na ba niyang magsaka at hindi niya maalala kung paano nila ginagawa iyon noong mga bata pa sila. At sigurado siyang hindi rin niya maalala. Habang patuloy silang nagdadaldalan, napunta ang usapan nila sa pagnenegosyo. Sinabihan sila ni Jin na kumain na. At sabi ni Hogu, payag siyang magsimula ng negosyo at makakakuha pa siya ng magandang pwesto para dito. Nagtanong si Chulwoo kung ibig niyang sabihin ay gagamitin niya ang samahan at kung sa tingin ba niya ay posible yon. Sabi ni Hogu, baka hindi siya mukhang importante pero mayroon din siyang sapat na impluensya. Sabi ni Chulwoo, base sa nakita niya noong isang araw pero sabi niya wag na lang. Nagtanong si Hyun kung bakit sila nagmamadali. Hindi pa sila nagtatagal dito at kailangan nilang bantayan ang pagpapagamot ng bunso. Kung nag-aalala talaga siya, pwede siyang magtrabaho kasama niya. Dahil sa laki ni Chulwoo, tatakbo ang hepe ng bureau para salubungin siya. Sabi niya, mas gugustuhin pa niyang maging escort kaysa maging kargador. At sabi ni Jeon, hindi siya sigurado kung gusto pa niyang gawin ulit ang ganoong trabaho. Sabi ni Hyun, desisyon niya yon. Pwede siyang mag-isip ng mabuti. Mukhang may iniisip si Jin. At sabi ni Jeon, masyado siyang nagmadali. At sa ngayon, pag-iisipan niya muna itong mabuti. Pero dapat ikaw din. Hindi niya sinasabing tumigil na siya ngayon din, pero gusto niyang pag-isipan niya ito. Sabi ni Hyun, pag-iisipan niya itong mabuti tulad ng sinabi niya, at nagsimula na silang kumain. Kalaunan sa bayan, sabi ni Chulwoo, ang hirap pala nito. Nang tanungin kung gusto niyang magpahinga, sabi ni Jeon, sige. At pumunta sila sa isang kainan para kumain ng dumplings. Sinubukan ni Chulwoo na umorder ng alak, pero sabi nila hindi sila nagbebenta noon. Sabi niya, dumplings na lang kung ganoon. Pero tinanong niya si Jeon kung anong gagawin nila. Kahit anong hanap niya, walang angkop na trabaho para sa kanila. Sabi ni Jeon, tama siya. Sinabi niya iyon kay Hyun, pero pagkatapos mamuhay sa pamamagitan ng espada sa buong buhay niya, hindi madaling maghanap ng trabaho. Tinanong ni Chulwoo kung gusto ba talaga niyang subukang magnegosyo. At sabi ni Jeon, ibig sabihin kailangan nilang humingi ng pabor kay Hoga. Sabi ni Chulwoo, dapat niyang bigyan ng pagkakataon ang kanyang pamilya na maipagmalaki. Pero sabi ni Jeon, hindi. Pagkatapos ni Hyun, aalisin din niya si Hoga sa gang na yon. At hindi magiging tama na humingi ng pabor. Saka, wala silang personalidad para magpatakbo ng negosyo dahil si Chulwoo ay malamang na makikipag-away lang sa mga customer. Tumawa siya at sinabing may punto si Jeon. At nang dalhin ng lalaki ang dumplings, nagsimula na silang kumain. Sabi niya, ang sarap talaga. Sumang-ayon si Jeon, sinasabing mas masarap ito kaysa sa kinain nila kahapon at napakasarap ng palaman. Tinanong niya ang lalaki kung baboy ba yon, at sinabi nitong gawa ito sa giniling na baboy. Naisip ni Jeon kung gumamit ba ng mababang kalidad na karne ang kabilang tindahan. Dahil kahit pareho lang, malaki ang pagkakaiba. Sabi ng trabahador, hindi niya alam kung saan pa siya kumakain ng dumplings. Pero walang lugar na gumagamit ng karne na kasing taas ng kalidad ng sa kanila. Sabi ni Jeon, akala niya pare-pareho lang ang lahat ng baboy. Sabi ni Chulwoo, baka ibang parte ng karne yon. Pero sabi ng lalaki, hindi yon tungkol sa parte ng karne. Tungkol ito sa taong nagkatay ng baboy. Sabi ni Jay, siguro may partikular na paraan para katayin sila. At sinabi ng lalaki na pareho lang ang paraan kahit saan. Nagkakaiba lang sa galing ng magkakatay. Sabi ni Jeon, hindi niya maintindihan. At sumigaw si Chulwoo na mag-ingat. Lumingon si Jeon at nakita si Chulwoo na binangga ng balikat ang isang baboy hanggang sa mamatay ito. Tinanong niya si Jeon kung ayos lang siya at sinabi nitong, nagtaka si Chulwoo kung saan biglang sumulpot ang baboy. At may mga lalaking tumakbo para kunin ito, tinatanong si Chulwoo kung ayos lang siya. Sabi niya, ayos lang siya, pero hindi siya sigurado sa baboy. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa pagpatay dito, pero tiyak naman daw na hindi sila hihingi ng bayad. Nagsimula silang magpanik hanggang sa lumapit ang isang matandang lalaki mula sa likod, tinatawag silang lahat na mga tanga. Nagpatuloy ang matanda sa pagtatanong kung pang ilang beses na ito, habang humihingi sila ng paumanhin. Sabi ng matanda, dapat sa kanila sila humingi ng paumanhin, hindi sa kanya. Humingi sila ng paumanhin kina Chulwoo at Jeon, at sinabi ni Jeon na ayos lang. Dahil walang nasaktan, humingi ng paumanhin ang matanda na nakawala ang baboy sa mga aplikante. Natutuwa lang siya na napigilan ito nang walang malaking aksidente.
Nagtanong si Ji-on kung anong ibig sabihin niya sa mga aplikante, at sinabi ng matanda na dati siyang nagpapatakbo ng tindahan ng karne doon at naghahanap siya ng papalit sa kanya. Ito ang mga lalaking nag-apply para sa trabaho. Nagtaka si Jayan kung siya ba ang parehong tao na nagkatay ng mga baboy na ginamit sa dumplings. Sabi niya, tama. Pagkatapos ay nagtanong si Jayan kung pwede nilang tingnan sandali ang tindahan. Tinanong niya kung anong makikita roon dahil hindi naman ito magandang tanawin. Sabi ni Jeon, hindi rin naman ito pangkaraniwan. Naintriga ang matanda at sinabing gawin niya ang gusto niya. Pumunta sila sa kanyang tindahan. At nang tinitingnan niya ang baboy na pinatay ni Chulwoo, sinabi niyang sa kasamaang palad ay wala na itong silbi dahil sa kalsada ito namatay. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga lalaki kung ano sa tingin nila ang naging mali sa proseso ng pagkatay. Sabi ng isa, dapat daw ay tinutok niya sa eksaktong gitna ng ulo. Sabi ng isa pa, tumakbo raw ito matapos makita ang pantusok. Sabi ng matanda, tama silang lahat. Gayunpaman, mali na ito mula pa sa simula. Malinaw niyang sinabi sa kanila na ang pinakamahalaga ay siguraduhin hindi namamalayan ng kakatayin kung anong nangyayari. Pinagtawanan nila siya, sinasabing walang paraan para makipag-usap sa mga hayop. At napagtanto ng matanda na kailangan niyang ipakita habang may isang baboy doon na masayang kumakain. Tumayo siya sa harap nito at sinabihan silang manood ng mabuti. Itinutok niya ito sa bungo ng baboy at nagulat sila, sinasabing kanina lang ay nagwawala na ito sa pagkakita pa lang dito. At sabi niya, iyon ay dahil wala itong nararamdamang layuning pumatay mula sa kanya. Hiniling nilang ipaliwanag niya. Sabi niya, walang mas sensitibong tumutugon sa layuning pumatay kaysa sa isang hayop. Agad silang nakakaramdam ng panganib kahit sa katiting na bakas nito. Halimbawa, tulad nito, habang nagsisimula siyang ilabas ito, nagwala ang baboy. Nagulat si Chulwoo na kaya niyang gawin yon, tinanong si Ji-on kung isa ba siyang master, at sinabi ni Ji-on na wala siyang bakas ng pagsasanay ng martial arts, pero kahanga-hanga siya. Sabi ng matanda, kapag naabot mo na ang punto na hindi mo na inilalabas ang iyong layuning pumatay, doon mo lang masasabing handa ka na, habang itinaas niya ang kanyang martilyo. Narinig namin ang isang malakas na tunog at lahat sila ay natulala. Sabi niya, ang mas mahalaga ay dapat tapusin mo ito sa isang hampas lang, para hindi man lang nito malaman kung bakit ito namatay. Sabi ni Chulwoo, grabe naman yon. Namatay ito nang hindi man lang nakasigaw. Sumang-ayon si Ji-on dahil sabi niya, malakas daw na tama yon. At sabi ng matanda, nagsisimula pa lang ang totoong trabaho kapag nalagutan na ito ng hininga. Inutusan niya silang patuluin agad ang dugo nito. Sabi ni Chulwoo, ang lakas naman ng baga ng matanda at nakakasigaw ng ganoon kalakas, at tinanong kung kailangan ba yon. Sabi ng isang lalaking nagwawalis, wala raw siyang anak, kaya naghahanap siya ng magpapatuloy sa reputasyon ng tindahang itinayo niya. Tinanong ni Chulwoo kung ano ang maganda sa pagkatay ng baka at baboy at dapat hayaan na lang niya ito, sabay tanong kay Ji-on kung ano sa tingin niya. Sabi ni Ji-on na kung iyon ang bagay na pinaglaanan niya ng buong buhay, baka ganoon din ang maramdaman natin, at isipin si Master Bolto, na isang sikat na kwento sa Black Dragon Valley, dahil marami siyang tinanggihang tao noon. Tinanong ni Chulwoo kung pareho ba talaga ito doon, pero sabi niya, kahanga-hanga rin daw ang baga niya. Sabi ni Ji-on, hindi iyon ang tinutukoy niya. Pero sinabi niya kung gaano siya kalaki, at iyon ang dahilan kung bakit paborito niya si Chulwoo. Tumawa si Chulwoo, sinabing madalas din niyang marinig iyon. At sinabi ni Ji-on na dapat nilang kunin ang katayan na ito. Nagulat si Chulwoo at tinanong kung seryoso ba siya. At sinabi ni Ji-on na, maghapon silang naghanap pero wala silang mapasukang trabaho. Siyempre, iba naman yon. Humawak sila ng espada, pero gusto niyang gumawa ng trabahong maipagmamalaki niya sa kanyang mga nakababatang kapatid. Pabigat na ang pagtatago lang sa kanilang nakaraan, at muntik na niya itong masabi ng ilang beses. Pagkatapos ay tinawag ni Jayan ang matanda at tinanong kung pwede rin ba silang mag-apply. Sabi niya, siguro'y mukhang madali lang iyon matapos makita ang ginawa niya, pero dapat na raw silang umuwi. Sabi ni Jayan, hindi po. Imposibleng magkaroon kami ng ganyang kababaw na pag-iisip matapos makita ang ganoong klaseng tama, at tinatawag nila itong isang tama, isang patay. At ito ay isang kasanayan na tunay na nagpahiwatig ng bigat ng kanyang mga taon. Sinabihan siya ng matanda na maghintay sandali habang ginagabayan niya ang isang baboy papasok sa silid, at tumayo ito sa harap ni Jayan. Sinabi niya na ang pagkuha sa lugar na ito ay nangangahulugan na kaya niyang gawin man lang ang pagkatay, at gusto niyang makita ang kanyang kakayahan. Sinabi ni Jayan na hindi pa siya nakapagkatay dati, pero susubukan niya. Lumuhod siya sa harap ng baboy at inilagay ang pamalo sa ulo nito bago ito pukpukin tulad ng ginawa niya. Sabi ng matanda, kahanga-hanga na nagawa niya ng ganoon kadali ang bagay na inabot ng buong buhay niya para ma-master, at naku-curious siya kung hindi pa ba niya talaga ito natutunan dati. Sabi niya, sinundan lang niya ang ginawa nito. Sinabihan niya si Chulwoo na magmadali at isabit na ito. Sabi niya, sige. At nagulat ang matanda na napakalakas niya dahil binuhat niya ito ng mag-isa gayong karaniwan itong pinagtutulungan ng maraming tao. At tinanong ni Chulwoo kung kailangan pa ba niyang gamitin ang mga kagamitang ito. Nagtataka ang matanda kung ano ang ibig niyang sabihin.
At lumabas si Chulwoo. Kaluskos lang ang naririnig namin. Bago siya lumabas, nagulat ang matanda dahil may bitbit si Chulwoo na patay na baboy na pinatay niya gamit ang kanyang kamao. Sinabi niya na sa huli, kailangan na lang nilang katayin ito ngayon. Mahahalata niyang hindi sila ordinaryong tao at tinanong kung sila ba ay mga martial artist. Sabi ni Jen dati. At tinanong ng matanda kung bakit gugustuhin ng isang martial artist na gawin ang ganitong uri ng trabaho. At sinabi ni Jayan na gusto lang niyang mamuhay ng normal. Sabi ng matanda, kung gugustuhin niya, marami siyang mahahanap na ibang trabaho. Sabi ni Jen, naghanap sila pero hindi naging madali. Sabi ng matanda, nahahalata niyang hindi naging maganda ang buhay nila at huminga ng malalim sabay sabing sayang at wala nang masyadong oras. Sabi ni Jayan, kung tuturuan niya siya ng maayos, hindi siya mabibigo. Lumipat ito sa ibang lugar kung saan may isang lalaki na nabali ang panulat. Tinanong niya ang isang tao kung binanggit niya ba nila ang Healing Sun Medical House. Sabi ng isa, tila, isang miyembro ng pamilya ng imperyo na retirado na ang malubhang nagkasakit at personal na humiling ang korte ng imperyo sa Healing Sun Medical House. Ang lalaking nagagalit ay si Yong Ho-jung. Sabi niya, nagkasagupaan ang mga manggagamot ng medical house at ang mga gadong, pero kakaiba raw dahil hindi basta-basta mamumugot ng ulo ang mga iyon ng walang dahilan. Ang kausap niyang lalaki ay si Dang Baek, at sinabi niya na tila ang petroleum ang habol ng mga gadong. Nagulat si Yong Ho-jung at sinabing sayang lang isipin na ang petroleum na hindi mabibili ay ginagamit lang sa isang matandang maharlika na malapit ng mamatay. Sabi ni Dang, hindi ito ginagamit para sa paggamot sa maharlika. Iba ang may-ari kaya may pag-asa pa. Tinanong ni Yong Ho-jung kung sinasabi bang hindi ito pag-ari ng Healing Sun Medical House. Sinabi ni Dang Baek na tama iyon. Sabi nila, orihinal na hinahabol ng mga gadong ang taong iyon nang makasagupan nila ang Healing Sun Medical House. At sinabi ni Yong Ho-jung na dapat sinabi niya agad iyon, sabay tanong kung sino ang may-ari ng petroleum. Sinabi sa kanya ni Dang Baek na isang nagngangalang Jiang mula sa Shaoxing, at binili niya ito mula sa Soyang Merchant Union. Tumawa si Yong Ho-jung at sinabing hindi niya alam kung paano nakuha ng matakaw na matandang baboy na iyon, pero isa itong pagkakataong walang katulad. Mapapagaling niya ang sakit ng batang pinahahalagahan ng Yang Ho clan, at sinabihan niya si Dang Baek na gamitin ang anumang paraan para maibalik iyon. At kung nagamit na niya ang petroleum, hulihin kung sino man ang uminom nito. Dahil tiyak na hindi pa nila nasisipsip ang epekto, nasa kanilang dugo pa ito. Kalaunan, nakita natin si Jayan na kinakatay ang baboy. Habang nanonood ang matanda, sinabi niyang nakakamangha ito. Narinig na niya na marami siyang karanasan sa espada, pero napakabilis ng kanyang pag-unlad at wala na siyang maituturo pa sa kanya. Sabi ni Jayan, lahat ito ay dahil sa kanyang tamang pagtuturo, pero sabi ng matanda, nagpapasalamat siya kahit alam niyang isa itong lumang attachment. Inilaan niya ang buong buhay niya sa gawain ito at umasa siyang mapapanatili ito. Nanginginig ang kanyang kamay habang iniunat ito pasulong. Sabi niya, kung hindi, naisip niyang mas mabuti pang tuluyan na lang itong mawala. Dahil sa kanya, sa wakas ay parang natupad na ang kanyang hiling at maaari na siyang pumikit ng payapa. Sabi ni Jeon, hindi po. Nag-aalala siya kung ano ang dapat niyang gawin pagkatapos bumalik sa kanyang bayan. Ngunit salamat sa kanya, nakapamuhay siya ng maayos at siya ang dapat na magpasalamat. Sabi ni Chulwoo, pwede naman niyang tadtarin lang ito ng basta-basta at ibenta, at itinapon niya ang baboy sa isang bariles habang nagtatanong kung bakit kailangan pa niyang matutunan ito. Naiinis ang matanda at sinabing sa halip na bigyan siya ng kutsilyo, ipagawa na lang sa kanya ang mga mumunting gawain, at kahit papaano ay pwede na ang kanyang kasanayan sa pagkatay, kaya ayos na ito. Sabi ni Chulwoo, sa wakas ay may sinabi siyang matino. Kalaunan, nakita natin silang lahat na umiinom. Sabi ni Chulwoo, dapat sundin na lang nila ang sinabi niya dahil hindi naman niya talaga gusto ang mga kutsilyo. Sinabi ni Ji-on sa kanya na gawin ang gusto niya at tumawa siya at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Chulwoo ang matanda kung inom din ba siya ng alak at nagulat si Ji-on at sinampal siya habang tinatanong kung ano ang pinagsasabi niya. Pero sabi ni Chulwoo, kung oras na para umalis, ayos lang ang isang tagay. At tumawa ang matanda at sinabing kahit ikamatay pa niya, hindi niya palalampasin ang araw na tulad ngayon ng walang inuman. Kalaunan, nagulat si Hyun at sinabing nagkagulo na pala talaga. Tinanong ni Jin kung kailan siya dumating, at mas nagulat siya dahil may dala itong walis, at inagaw niya ito sa kamay niya sabay tanong kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya. Sabi niya, marahil ay hindi nito alam, pero kinuha na ng kanilang kuya ang katayan na ito. Sabi niya, narinig na niya habang papunta. Sabi niya, dahil pinaghirapan nitong kunin ang tindahan, hindi dapat ito marumi, at sinabi niya sa kanya na tama na, at pwede na siyang tumigil. Tinanong niya kung maganda ba ang takbo ng negosyo, pero sabi niya hindi pa. Ilang araw pa lang mula nang pumanaw ang may-ari, at opisyal na itong nagbukas. Hindi makatwirang asahan na magiging maganda agad ang takbo nito. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa matanda, at sinabi niyang payapa itong natulog noong gabing kinuha ang tindahan.
Pagkatapos ay pumasok si Jeon at tinanong kung kailan siya dumating dahil nag-aalala siya dahil masyadong matagal ang escort ron. Sabi ni Hyun, tulad ng nakikita niya, ayos na ayos lang siya. Pero sa huli, hindi siya makapaniwala na may ginawa talaga ang kanyang kapatid habang wala siya dahil hindi naman ganoon katagal ang biyahe. Tinanong ni Jeon kung hindi ba niya gusto ang kinalabasan ng mga pangyayari. Sabi ni Hyun, hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Medyo nagulat lang siya. Hindi niya akalain na isang katayan pa, pero tinanong niya kung ayos lang ba dahil sikat na sikat ito. Kakaiba ang matandang dating may-ari ng lugar na ito. Kung bumaba man lang ng kaunti ang kanyang kasanayan, walang tigil siyang mumurahin. Sinabi sa kanya ni Jeon na huwag mag-alala. Mayroon siyang sapat na kumpiyansa, at kung sila ay mabubuhay, kailangan nilang magtrabaho ng husto, at ibig niyang sabihin, silang lahat. Nagsimulang sumigaw si Hoga para sa kanya at tumakbo sa buong bayan. Tinanong ni Jeon kung ano ang nangyari. Sinasabi niya na nandito na sila at hinila ni Chulwo ang kanyang tain niya at sinabing ipaliwanag niya ng maayos. Sabi ni Hoj, bitawan siya at tinanong kung bakit siya masyadong marahas. Sabi ni Chulwo, tanda ito ng pagmamahal at kung gusto niyang ipakita ang tunay na karahasan, gagawin niya. Sabi ni Hoj, hinding-hindi, pero sinabi niya kay Jeon na nakilala niya ang isa sa mga manggagamot mula sa pamilya ni Jayang at sinabihan siyang dalhin ang bunso at nagtatanong kung kailan sila dapat pumunta. Hinubad ni Jayang ang kanyang apron at sinabing maaari na silang umalis ngayon din. Pagdating nila doon, masaya si Jayang na makita siya. Sabi ni Jayang, nagmadali siyang pumunta agad nang marinig niya ang balita, at umaasa siyang hindi siya masyadong nagmadali. Sabi niya, hindi naman. Gustong makita agad ng manggagamot mula sa pangunahing pamilya ang pasyente, at ipinakilala niya ito bilang si Huang Yaong. Nakilala siya ni Jeon, at kami rin, at sinabi niyang nagkataon lang daw talaga. Sabi ng mga bodyguard niya na, at ngayon naintindihan na nila kung bakit siya ang hinahabol noon. Tinanong ni Jayang kung nagkita na sila dati. Sabi ni Jayan, noong kinuha niya ang petroleum, may mga taong tumatarget sa kanila at tinulungan sila sa puntong iyon. Tumawa si Jayang at sinabing mahiwaga talaga ang tadhana. Sabi ni Jayan, pinagsisihan niyang umalis ng nagmamadali at gusto niyang ipahayag muli ang kanyang pasasalamat. Sabi ni Yaong, huwag na itong alalahanin dahil sinusubukan niyang makuha ang napakahirap hanapin na petroleum kaya naintindihan niya kung bakit siya nagmamadali. Pagkatapos ay ipinakilala ni Jayan si Jin sa kanya. Mukhang kinakabahan si Jin at sinabing inaasahan niya ang tulong nito. Sabi ni Yaong, napakaganda niya talaga at natutuwa siyang narito pero sinabi niyang ang kanyang sakit ay hindi kayang gamutin ng isang manggagamot lamang. Kapag sabay na lumaban ang pasyente at manggagamot, saka lang malalampasan ang sakit. Medyo nahiya si Jin at sumang-ayon. Sabi ni Yaong, maganda ito, at sinabihan ang lahat na lumabas muna sandali. Makalipas ang kalahating oras habang naghihintay ang lahat, mukhang balisa si Ji-on na kinakagat ang kanyang kuko, at nagtataka si Chulwo kung bakit ang tagal. Pagkatapos ay lumabas si Yaong at tinanong ni Ji-on kung kamusta siya. Sabi niya, natukoy na niya ang sakit. Tinanong nila kung ano ito. Sabi niya, ipinanganak siyang may langit nung yin na banal na mga ugat. Tinanong ni Ji-on kung iyon ba ang ibig niyang sabihin. At kung sigurado siyang hindi ang naputol na siyam na yin na meridians ang tinutukoy niya. Sabi ni Yaong, magkatulad sila pero iba itong kondisyon. Bago siya umalis sa pangunahing pamilya, bumisita ang isang pasyente na may parehong sintomas. Noong una, akala niya ay ang naputol na meridians at sinimulan ang paggamot, ngunit may kaunting pagkakaiba at naramdaman niyang may mali. Kung hindi niya natagpuan ang mga talaan ng banal na ugat sa archive ng pangunahing pamilya, hindi niya kailanman matutukoy ang kanyang kondisyon. Tinanong ni Chulwo kung magagamot pa ba ito. Sabi ni Yaong, sa totoo lang, hindi niya masabi ng tiyak. Nalampasan na ng pasyente ang tamang panahon. Gayunpaman, ayon sa talaan, malinaw na may epekto dito ang acupuncture ng pangunahing pamilya. Tinanong ni Chulwo kung naligtas ba ang buhay ng tao sa talaan, at sinabi niya tungkol doon, pero syempre, hindi natin narinig. Dahil sa halip, makalipas ang ilang sandali, napakakapal ng ulap, at takot si Hoj na nagtatanong kung magiging maayos ba ang lahat. Tinanong ni Chulwo kung bakit siya ulit nagtatanong, at sinabing, syempre, magiging maayos. Pagkatapos ay tinanong ni Hoj kung sa tingin nila ay malalaman na nila ang resulta agad. Sabi ni Chulwo, hindi pa nga 10 minuto ang nakalipas, at malamang hindi pa sila nagsisimula. Tinitigan niya si Ji-on, at naalala lang ni Ji-on ang sinabi ni Yaong. Sinabi ni Ji-on sa kanya na naiintindihan niyang nabigo siya. Sabi ni Yaong, at tinanong ni Ji-on kung bakit. Sabi niya, una, huli na ang lahat. Siya ay 21 nang dumating sa pangunahing pamilya. At sa panahong iyon ay pumasok na ang yin energy sa kanyang utak ng buto kaya naging walang silbi ang lahat ng gamot. Pangalawa, bagamat maaaring magkatulad ang mga sintomas, ang yin energy na dumadaloy sa isang taong ipinanganak na may banal na ugat ay mas malakas kaysa sa naputol na meridians sa usapin ng kalubhaan ng sakit. Maaari itong ituring na mas kritikal. Tinanong ni Jayang kung sigurado ba talaga siya dahil parang baligtad ang dating.
Walang kahit isang kaso ng taong may naputol na meridians na nabuhay ng lampas 18, pero sinabi lang niya na may isang taong may banal na ugat na nabuhay hanggang 21. Sabi niya dahil lang iyon sa petroleum. Dahil doon, halos hindi siya nakakapit sa buhay paglampas ng 20. Sabi ni Jeon, isipin na nawala pa rin ang kanyang buhay kahit na may petroleum ay kabaliwan. Sumang-ayon si Young at sinabing baliw nga. Pero kung ginamit ang acupuncture ng pangunahing pamilya noong ininom niya ang petroleum, iba sana ang sitwasyon. Sabi ni Jeon, kung ganoon, hiniling niyang alagaan niya ito ng mabuti. Isa siya sa ilang mahahalagang kapatid na mayroon siya, at mahahalata niya kung gaano siya nag-aalala. Balik sa kasalukuyan, naghihintay siya at sinasabing nagsalita ito na parang wala lang, pero hindi niya maalis ang kaba. Kung sakaling may mangyaring masama, ano ang dapat niyang gawin? Sabi ni Hoj, parang 2 oras na ang lumipas, at sinabihan siya ni Chulwoo na tumahimik. Lumingon si Hoj bago may pumitik sa kanyang noo, at sinalo siya ni Chulwoo nang bumagsak siya. Sabi ni Jeon, mukhang may dumating na mga hindi inaasahang bisita. Tumingin siya sa kawayanan. Nakakakilabot ang katahimikan, pero nakikita natin ang isang grupo ng mga armadong lalaki sa labas. Walang iba kundi si Dang Baek na nagtatanong kung dito ba ang target. Sabi ng isa sa kanyang mga tauhan, at pinaalalahanan niya sila na ang pangunahing layunin ay ang petroleum, at ang medical house ay hahawakan niya kasama ang Vice Hallmaster Squads 1 at 2. Pagkatapos ay sinabi niya sa Squad 3 na huwag hayaang makatakas kahit isang tao at ay secure agad ang harapang tarangkahan. Nang magsimula silang gumalaw, hinarang sila ni Chulwoo at sinabing huwag gumalaw. Nagulat sila at ang unang lalaking lumapit ay literal na pinasabog ang ulo. Nagulat si Dang Baek at ang iba pa at tinanong kung sino siya. At sinabi niyang iyon ang linya niya, sabay tanong kung bakit sila lahat bihis na parang mga tanga sa gubat. Sabi ni Dang Baek, para makagawa siya ng ganito kalaking pinsala sa isang tama lang, halimaw siya. At base sa kanyang itsura, hindi siya ang nagngangalang Jayan na hinahanap nila. Sinabi niya sa isa sa kanyang mga tauhan na papatayin niya ang gagong si Jayan, at iwan niya sa kanya ang isang ito. Tumalon siya palayo, at pinanood ni Chulwoo habang sinasabing ang bilis niya talaga. Tinanong ng kanyang mga tauhan kung hindi ba niya balak pigilan ito. Tinanong niya kung ano pa ang silbi. Sinabi nila sa kanya na maaaring nasa panganib ang kanyang kaibigan, at tumawa siya at tinanong kung nag-aalala ba talaga sila sa kanyang boss at kung gusto nilang pumusta. Pupusta siya sa kanila na ang boss nila ang mamamatay sa lalong madaling panahon. Tinawag nila siyang mayabang, pero sinabi rin nila na wala silang personal na galit, kaya pasensya na kung kailangan nilang gawin ito sa kanya. Tumawa siya at tinanong kung bakit sila nagsasalita pa gayong dapat ay nagsasayaw na sila. Lahat ng lalaki ay sabay-sabay na sumugod sa kanya, tuluyang pinalibutan si Chulwoo at mumiti siya. Ang nakikita lang namin ay isang maliwanag na ilaw at mga lalaking lumilipad sa hangin. Lumingon si Dang Baek nang makita ang pagsabog at sinabing, tulad ng inaasahan, magkakaproblema sila. At nagmamadali siyang patayin si Jeon at kunin ang petroleum para makatulong siya. Pinutol siya ni Jeon at tinanong kung ano ang malalim niyang iniisip. Nagulat siya na naisara nito ang distansya nang hindi niya napapansin at akmang bubunutin ang kanyang espada. Pagkatapos ay tinanong siya ni Jayan kung saan siya galing at kung ano ang ipinunta niya dito. Sabi ni Dang Baek, akala niya mga baguhan sila dahil nagpapatakbo sila ng katayan, pero mga halimaw pala. Habang sumusugod siya, sabi ni Jayan, ibig sabihin hindi siya sasagot. Sumaksak siya patungo sa kanyang ulo. Umiwas si Jayan at pagkatapos ay sinubukan niyang humampas pababa. Naiwasan na naman ito at namula ang kanyang mga mata sa purong galit habang nakaupo siya doon sinusubukang magpakawala ng anumang makabuluhang tama na kaya niya. Hanggang sa mapagod si Jayan sa pag-iwas at gamitin ang dalawang daliri para tamaan ang isang punto sa kanyang pulso. Nabitawan niya ang kanyang talim at kinuha ito ni Jayan bago saksakin ang kanyang paa. Sumigaw siya habang bumabagsak sa sahig at sinabi ni Jayan na magtatanong siya ulit kung saan siya galing at bakit siya naparito. Kung para ba sa medical house o baka para sa petrolyo. Natigilan ng lalaki at sinabi ni Jayan na nangangahulugan itong naparito nga siya para sa petrolyo. Hindi maraming tao ang nakakaalam na nakuha niya yon. Kaya saan niya narinig yon? May isinubo si Dang Baek sa kanyang bibig at sinabing hanggang dito na lang siya. Sinabi ni Jeon na kung sasagot siya, ililigtas niya ang kanyang buhay, pero sa halip ay nakita niyang bumagsak ang kanyang katawan habang bumubula ang bibig. Sabi ni Jeon, kung ganito sila maglalaro, kailangan niyang sabihin kay Chulwoo na hayaang mabuhay ang ilan sa kanila. Pero nang lumingon siya, papalapit na ito at sinabing ayos lang, at tapos na ang lahat sa panig niya. Tanong ni Ji kung pinatay niya lahat at mumiti siya at sinabing, syempre. Napagtanto niyang nagkamali siya at hindi niya dapat pinapunta ang gagong ito doon. Tinanong ni Chulwoo kung patay na ang lalaki at sinabi ni Jeon na kinitil niya ang sarili niyang buhay bago pa man siya makakilos. Hindi niya namalayan na umiinom pala ito ng lason. Sabi ni Chulwoo, may katuturan yon dahil nakatuon ang atensyon niya sa kanyang panig. Pero sayang dahil hindi nila nalaman kung sino ang nasa likod nito at baka dumugin na naman sila na parang mga niknik.
Sabi ni Jai, hindi iyon mangyayari dahil wala na ang petrolyo. Pero kung dudumugin man nila sila, mamamatay lang silang lahat na tulad niyan. Sabi ni Chulwoo, hindi naman masama kung dumugin sila dahil magiging masaya yon at makakatulong ito para malampasan ang nakakabagot na araw-araw na buhay. Nainis si Ji-on at tinanong kung anong ibig niyang sabihin sa nakakabagot dahil nakakita na siya ng napakaraming dugo pero gusto pa rin niyang makakita ng higit pa. Napagtanto ni Chulwoo na parang baliw ang sinabi niya kaya sinabi niyang hindi iyon ang tinutukoy niya. Sabi ni Ji-on, ayaw na ayaw niyang masira ang kanyang kasalukuyang mapayapang buhay at sumang-ayon si Chulwoo sa kanya. Sabi ni Ji-on, ang ingay lang niya at sinabihan siyang linisin ng maayos ang lugar na ito. Tanong ni Chulwoo kung siya ba ang gagawa nito, at sinabi ni Ji-on na siya ang gumawa ng gulo at papasok na siya. Nagtanong si Chulwoo kung paano niya gagawin ito ng mag-isa. Sa huli, bumalik siya at sinabing tapos na at binuksan niya ang pinto. Sabi ni Jayan may naamoy siyang nasusunog at tinanong kung sinunog ba niya ang gubat. Sabi niya masyadong maraming dugo sa kawayan kaya sinunog niya ang kaunti nito. Pero masyado na itong matagal at nagtatanong kung hindi pa ba talaga tapos. Sabi ni Jeon, siguradong magiging maayos ito. Sabi ni Chulwoo, dapat lang dahil kasama ang pamilya ni Jaeang, at pati na rin ang petrolyo. Sabi ni Jaeang na tumahimik siya dahil lalabas na si Jaeang, at nakita natin siyang lumalabas. Mabilis na nagtanong si Jaeang kung kamusta. Sinabi niya sa kanya na naging maayos ang lahat ngayon, at bumuti na ang kanyang kondisyon. Pareho silang nagulat, at hinawakan ni Jaeang ang kanyang kamay at nagpasalamat. Sabi ni Hwang na kung papasok siya, ibibigay niya ang detalyadong paliwanag. Pagpasok nila, ang nakita nila ay si Yaong, pawis na pawis at humihingal. Nagtataka si Jayan kung anong nangyayari, at sinabi ni Hwang na alam niyang mabaho. Iyon ay dahil ang maruming ki sa loob ng katawan niya ay nailabas na. Sinabihan siya ng kanyang mga tauhan na pabilisin ang pag-ikot ng kanyang ki, pero sinabi niyang hindi naman gaanong masama. Bagamat ginawa namin ang lahat gamit ang petrolyo, kasama ang mga pamamaraan ng aking pamilya, sa kasamaang palad, hindi kami nagtagumpay na makamit ang kumpletong lunas. Naguguluhan si Ji-on dahil sinabi nilang bumuti na siya, at sinabi ni Yaong na, at mas naging malusog siya kumpara sa dati. Pero hindi namin siya nagamot ng tuluyan at paumanhin. Sinabi ni Ji-on na narinig niya na isa itong pamamaraan na nakakasama rin sa manggagamot, at wala siyang masabi kundi ang kanyang pasasalamat at utang na loob. Sabi niya, sa kabaligtaran, isa itong pagkakataon na matatawag niyang swerte na makatagpo ng ganito kahirap na sakit at magamit pa ang petrolyo. Dahil ang paggamot sa mga pasyente ay natural na tungkulin at prinsipyo na dapat panindigan ng mga manggagamot. Pero tila may ibang iniisip si Chulwoo, sinabing masama na ang kutob niya mula pa noong marinig niyang nabigo ang lahat. Nagtataka ang kanyang mga tauhan kung nagsisimula ba siya ng gulo at pinatigil siya ni Ji-on. Pero sabi ni Chulwoo, sa huli, puro lang pala mabulaklak na salita. At kung sa tingin niya ay swerte siya, siguradong may sinusubukan siyang makuha mula dito. Nagsimulang sumigaw ang mga lalaki at tinanong kung iniinsulto niya ba ito, at nagsimula siyang maglabas ng kanyang aura at nagtanong kung may mali ba siyang sinabi. At ang kanyang aura pa lang ay napakalakas na naintindihan ng lahat sa silid kung gaano kalakas ang lalaking ito. Pero nagsimula ring maglabas ng aura si Ji-on at sinabihan siyang humingi agad ng tawad. Nagtaka si Yaong kung ano ang China ito, dahil nakakagulat na ang higanting lalaki, pero mas malakas pa si Ji-on ay nakakabaliw. Si Chulwoo, na walang nararamdamang pressure, ay sumuko at sinabing nagkamali siya ng malaki dahil sa pagkadismaya. Humingi si Ji-on ng tawad para sa pagkakamali ng kanyang nakababatang kapatid at nag-alok din ng paumanhin. Sabi ni Yaong hindi niya kailangang gawin yon dahil siya ang dapat humingi ng tawad. Inaasahan at umasa siyang walang magiging malaking problema, pero hindi niya lubos na mayaalis ang posibilidad ng pagbabalik ng sakit. Sabi ni Jaeang kalokohan yon. Perpekto ang pamamaraan at wala na siyang magagawa pang mas mahusay dito. Ang nakakapanghinayang ay mas malala ang kanyang mga sintomas kaysa sa 9 severed meridians, pero mayroon ding maling kalkulasyon. Nagtanong si Jayan kung anong ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ni Hwang na masyado niyang tinantiya ang bisa ng petrolyo. Hindi ito sapat para harapin ang malakas na yinki ng Divine Meridian. Sabi ni Chulwoo, kahit na hindi sapat ang petrolyo, anong uri ng gamot ang kailangan nila? Sabi ni Yaong, sa halip na hindi sapat, mas tamang sabihin na kailangan ng isang espiritual na gamot na may ibang gamit. Sa pagkakaalam niya, halos walang espiritual na gamot na nakakahigit sa petrolyo. Gayunpaman, hindi tulad ng petrolyo na may halos perpektong pagkakatugma ng yin at yang, may mga espiritual na gamot na mahusay sa sukdulang yang o sukdulang yin. Sabi ni Ji-on, ibig sabihin kailangan ng sakit ng kanyang kapatid ng ganoong bagay, at sinabi ni Yaong na eksakto. Tinanong ni Ji-on kung ano ang pangalan ng gamot at sinabi niya na iyon ang Shaolin's Great Revitalizing Pill. Makalipas ang ilang sandali, pabalik sa tindahan ng karne, tinanong ni Chulwoo kung nanakawin niya ba ang gamit nila o hindi. Tanong ni Ji-on kung saan, at uminom si Chulwoo ng alak at sinabing sa templo ng Shaolin. Tinitigan siya ni Ji-on at tinanong ni Chulwoo kung ayaw niya ba talaga.
Sabi ni Jion, pag-iisipan niya kung ano ang gagawin sa oras na mayroon sila ngayon dahil bumuti na ang kanyang kapatid. Sabi ni Chulwoo, pupunta rin siya doon sa malaot madali, at sinabi ni Jion na hindi. Tanong ni Chulwoo kung sigurado siya, at sinabi ni Jion na dahil tiwala si Yaong na magiging maayos siya sa ngayon, hindi na kailangang magmadali. Hindi pa naman katagalan mula noong umuwi siya, kaya gusto muna niyang manatili kasama ang kanyang mga kapatid. Mahabang paglalakbay ito, kaya kailangan muna niyang itatag ang tindahan. Sabi ni Chulwoo, may katuturan yon dahil kung pareho silang pupunta sa Shaolin, hindi na tatakbo ang tindahan. At kung gusto nilang tumakbo ang tindahan ng karne, kahit umalis na sila, kailangan nila silang turuan ng maayos. Nagtanong si Jion kung sino, at sinabi ni Chulwoo na tinutukoy niya ang kanyang mga kapatid dahil akala niya ay pagre-resign in niya rin naman sila sa kanilang mga trabaho. Sabi ni Jion, iyon nga ang intensyon niya, at sinabi ni Chulwoo na ang pagpunta sa Shaolin ay ipagpapaliban muna hanggang sa mapatakbo nila ng maayos ang tindahan ng karne. Sabi ni Jion, tama yon. Sabi ni Chulwoo, si Hyun ay likas na masipag, kaya walang magiging problema, pero si Hoga ay ibang usapan. At sinabi niyang speaking of the devil habang tumatakbong pumasok si Hoga na tinatawag ang kanyang kapatid. Pinakalma siya ni Jion at tinanong kung anong problema. Sabi niya, dinukot si Hyun, at nagulat si Jaeon at nagtanong kung anong ibig niyang sabihin. Sabi ni Hogu, narinig niya na kanina lang ay sinundan ang kanyang escort group sa isang misyon, at dinukot silang lahat ng mga bandido. Nagsimulang mainis si Chulwoo, at sinabi ni Jion na oras na para pumunta sa escort agency na pinagtatrabahuhan niya. Nagpunta sila doon habang ginagabayan sila ni Hoga papasok sa ahensya. Nakita natin ang mga miyembro ng pamilya ng lahat ng manggagawa na nagtatanong kung nasaan ang kanilang mga kaanak. Sabi ng empleyado, kasalukuyan silang nakikipagnegosasyon sa mga kidnapper. Nagtanong ang mga miyembro ng pamilya kung anong ibig niyang sabihin sa negosasyon. Sabi ng lalaki, hindi niya maibigay ang mga detalye. Pero ang mga bihag ang pangunahing prioridad, at ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Kung magtitiwala sila at maghihintay pa ng kaunti, lahat ay makakabalik ng ligtas. Nainis si Hoga, sinabing formal na sagot lang ang ibinibigay niya, at siya na mismo ang magtatanong. May lumapit at nagtanong kung magpapadala ba sila ng rescue team o may iba pang paraan para mapauwi sila. Nagtanong ang lalaki kung sino siya, at ipinakilala niya ang kanyang sarili, at sinabing bihag ang kanyang nakatatandang kapatid. Humingi ng paumanhin ang lalaki, pero sinabing kailangan nilang makipagnegosasyon sa kanila hanggat maaari para malutas ang sitwasyon. Sinabi niya sa kanilang lahat na ginagawa nila ang lahat kaya magtiwala sila at maghintay, at tumalikod siya at umalis. Sabi ni Chulwoo, walang sinseridad ang lalaking yon, pero si Hoga ay nagdududa rin. Nakilala niya ang isa sa mga kasamahan ng kanyang kapatid, at lumapit siya. Ang pangalan niya ay Jang Song. Nagulat si Jang Song na dumating siya, at tinanong ni Hoga kung kamusta na, at kung totoo bang nakikipagnegosasyon sila tulad ng sinabi ng lalaking iyon. Sabi niya, syempre, at lahat ay makakabalik ng ligtas sa lalong madaling panahon, kaya huwag mag-alala. Hinila sila ni Hogu sa gilid, at sinabi ni Jeon na dapat sumunod din sila. Sabi ni Hogu, ngayong malayo na sila, gusto niyang malaman kung ano talaga ang sitwasyon. Sabi ni Jang Song, humihingi ng pera ang mga tarantado kapalit ng mga bihag, pero ang halagang hinihingi nila ay hindi kapanipaniwala. Nagtanong si Hoga kung magkano, at sinabi niyang humihingi sila ng 100 ginto. Nagulat siya, at tinanong ni Jeon kung iyon ba talaga ang halagang gusto nila. Nag-alala si Jang Song kung isa ba ito sa kanyang mga kasamahan, pero nakilala niya si Jeon bilang isa sa mga kapatid ni Hyun. Nagtanong si Jang Song kung bakit hindi sila pumasok. Sabi ni Jeon, papunta na rin sana sila, pero hinimatay si Jin bago sila umalis. Nagtanong siya kung anong nangyari, at sinabi ni Jayan na nagulat siya matapos marinig ang balita. Sabi niya, naintindihan niya at nagtanong kung ayos na ba siya ngayon, at sinabi ni Jayan na. Bumuntong hininga siya at sinabing nakahinga siya ng maluwag, pero tinanong ni Chulwoo kung paano makakakuha ng 100 ginto ang isang maliit na ahensya na tulad nito. Sabi ni Jang Song, malaki na ito sa lugar na ito, kaya bakit niya tinatawag na maliit? Sabi ni Chulwoo, siguradong may iba siyang iniisip na paraan, at nagtataka kung magpapadala ba sila ng rescue team. Nagulat ang lalaki, pero tinanong kung paano niya nalaman dahil lihim ito sa lahat. Sabi ni Chulwoo, halata sa atmosfera, pero mukhang mahihirapan sila kung sa kanilang lakas lang aasa. Sabi ni Jang Song, hihingi sila ng tulong sa ibang tao, at nakapagpadala na sila. Sabi ni Chulwoo, hindi niya alam kung magiging maayos ito, dahil malamang inaasahan na ito ng mga dumukot sa mga bihag. Nagtanong si Jay kung sino ang gumawa nito, dahil alam niyang mayroong linya sa pagitan ng mga ahensya at ng Green Forest. Sabi ni Jang Song, mukhang hindi pa sila natauhan, kahit na nawasak ang kanilang kuta. May napagtanto siya at nagtanong patungkol dito. Sabi niya, isa itong kuta na tinatawag na Golden Tiger Bandit Camp, at sikat ito sa lugar, pero naubos sila kamakailan lang. Nagtanong si Jeon kung sinasabi niyang nabuhay muli ang Golden Tiger Bandit Camp, at sinabi ni Jang Song na, ang leader na umalis sa kuta ay sa wakas bumalik na.
Napagtanto ni Jayan na kailangan niyang tapusin ang isang bagay kaya sinabi niya kay Hoga na iniwan niya si Jin sa kanilang kapitbahay at kailangan niyang alagaan ito ng mabuti. Nagtanong si Hoga kung saan siya pupunta at sinabi ni Jayan na kailangan niyang asikasuhin ang ilang hindi pa natatapos na gawain. Sinubukan siyang pigilan ni Jiang Song na umalis sa ganitong sitwasyon, pero sinabi ni Chulwu na nakahanap na sila ng paraan para iligtas ang kanilang kapatid at hindi siya dapat mag-alala at alagaan na lang si Jin. Sa loob ng punong tanggapan ng escort agency kung saan nagtatrabaho si Hyun, isang lalaki ang sumisigaw at nagtatanong kung totoo ba. Sabi ng lalaking kumausap sa lahat ng mamamayan kanina, may mensahe mula sa Blaze Escort Agency at sigurado iyon. Sabi ng isa pang lalaki, tunay na regalo ito mula sa kalangitan at nagtanong kung talagang tumutulong ang mga mandirigma ng Nambung Clan. Sabi niya, umalis na sila patungo sa kampo. Nagulat lang ang lalaki na napakabilis dahil ang Blaze Escort Agency ang unang tinamaan ng mga tarantadong iyon bago sila. Pero wala siyang oras na mag-alala tungkol doon dahil kailangan nilang maghandang umalis kaagad. Pabalik sa kuta na winasak dati, nakita natin ang leader na umiinom ng alak. Nagtatanong kung may reaksyon na ba mula sa Escort Bureau dahil pinutol na nila ang mga tenga ng mga bihag at ipinadala na. Sabi ng lalaki wala pa kahit sa ika-4 na beses na. Tanong ng leader kung wala ba talaga silang sinabi matapos ang 4 na beses na ganoon. Sinabi sa kanya ng tauhan na mayroon silang isang alok. Dahil wala silang hinihinging pera, gusto nilang bayaran muna ang kalahati. Sabi ng leader, interesante yan, pero ano pa? Sabi ng lalaki, kung ipapadala nila ang kalahati ng mga bihag, makukuha nila ang natitirang pera. Sabi niya, nakakahiya na sira ang kanilang reputasyon dahil lang sa nawasak ang kanilang kampo noong umalis siya. Pero gusto rin niyang malaman kung nahanap na nila ang may sala. Sabi ng lalaki, ginagamit na nila ang buong lakas ng mga gwardiya, pero wala pa ring resulta. Binasag ng leader ang tasa sa galit at sinabing gusto niya itong personal na hanapin at pagpira-pirasuhin, pero ang pagtatayo muli ng kampo ang kanyang numero 1 prioridad. At para doon, yumuko siya sa Green Forest at tumanggap pa ng suporta mula sa head patrol at mga nakatatanda. Kaya't pipigain niya sila hanggang sa huli, pero kailangan nilang mauna sa takdang oras at magpadala ng ilang mata at tenga sa kanila. Sabi ng isa pang lalaki, sa halip na yon, dapat nilang pugutan ng ulo ang mga ito at ipadala. Nagulat ang leader at sinabing natutuwa siyang makita na sa wakas ay dumating na ang mga head patrol, pero kung magsisimula sila ng ganoon kalakas, masyadong matindi ang ganti. May panganib na magpadala ng subjugation squad ang mga sekta at angkan na konektado sa ahensya. Sabi ng head patrol, iyon mismo ang gusto niya. Gaano man kalakas ang squad, kasama nila ang mga elder at ang mga supreme master ng Green Forest, kaya walang problema. Nakatayo roon ang lalaking mukhang galing sa Goonies na tumatawa, at sinabi ng isang mukhang mangkukulam na hindi masasabing mali ito maliban na lang kung darating ang mga master ng Imperial Army. Walang magiging mali. Ang leader, kahit na balisa, ay sumang-ayon din at sinabihan ang kanyang mga tauhan na pugutan sila at ipadala agad. Pero sa sandaling matapos siyang magsalita, sumabog ang pader, at lumingon silang lahat nang bumagsak ang katawan ng isa sa mga tauhan sa harapan nila. Sabi ni Chulwu, wasak na wasak ito, pero naayos nila ng ganito sa maikling panahon at medyo nakakagulat. Nagtanong ang leader kung sino sila at kung ipinadala ba sila ng Escort Bureau. Sabi ni Chulwu, ibig sabihin nagpadala nga sila ng rescue squad, at sinabi ng head patrol na kung hindi sila nagtatrabaho para sa Bureau, ano ang gusto nila. Sabi ni Jai, hindi nila kailangang maging mausisa. Nagpapatakbo lang sila ng isang maliit na tindahan sa bayan, pero gusto niyang malaman kung siya ba ang leader ng Golden Tiger Bandit Camp. Tumawa ang head patrol at nagtanong kung ano ang gagawin niya kung siya nga, at sinabi ni Jayan na papatayin niya ito. Huhugutin na sana ng leader ang kanyang talim, pero pinigilan siya ng patrol head at sinabing hayaan na ang kanyang mga tauhan ang humarap sa kanya dahil sukdulan na ang kanilang pagkabagot. Ibinalik ng leader ang kanyang talim at sinabing naintindihan niya, at lumapit ang mukhang adik at sinabing perpekto ito. Sabi ni Chulwu, dahil may kailangan siya sa leader ng mga bandido, siya na ang bahala sa iba pang basura. Sabi ni Jaeon, alam niyang sinasabi niya lang iyon dahil gusto niyang makipaglaban. Sabi ni Chulwu, pareho iyon at gusto rin niyang iligtas si Hyun. Sabi ni Jeon, sige lang, at nagsimula siyang lumapit sa mukhang adik at sumugod para sumuntok. Yumuko ang mukhang adik bago gamitin ang kanyang pipa at tinusok siya sa dibdib, pero nagulat siya habang lumalayo. Sinabing nasangga niya ang isang atake na may higit sa 60 taon ng eternal energy gamit lang ang body protecting key at napagtantong hindi siya ordinaryong tao. Sabi ni Chulwu, interesante siya, at nasa antas siya ng isang demonic pathmaster, kaya pwede na rin siyang magseryoso ng kaunti. Napagtanto ng mukhang adik na kung ganito siya karelax matapos siyang makita, siguradong isa rin siyang magaling na master. Tinanong ni Chulwu kung lalapit siya o hindi, at nainis ang matanda at sumugod ng diretsyo. Paulit-ulit siyang sumaksak patungo kay Chulwu, sinasabing tatama ito ng perpekto, pero sa halip ay tumama ang kanyang pipa sa harang, at napagtanto niyang nagkamali siya.
Habang lumilipad ang huling ngipin mula sa kanyang bibig, dumiretso siya kay Sloth mula sa Goonies. Sinalo siya ni Sloth at nagsimulang sumigaw, tinatanong kung ayos lang ba siya at kung ano ang nangyari. Sabi ng mukhang adik, mag-ingat siya, at sinabi ni Sloth na isa ito sa mga pinakamagaling na master ng Green Forest, pero natalo siya sa isang atake lang. Nainis si Chulwu, sinabing hindi siya makapaniwalang natagos ang kanyang body protecting key, at sinabing bumaba siguro ang kanyang galing, o sadyang malakas lang ang matandang ito. Sabi ni Jeon, malamang yung una, at nainis si Chulwu na kinalawang na siya, at sinabi niyang tulad ng inaasahan, hindi sapat ang pagpapatakbo ng tindahan ng karne, at kailangan niyang sabay-sabay siyang sugurin ng iba. Tinanong ng patrol head si Sloth kung ano ang dapat nilang gawin, at sinabi niyang hindi ito kalaban na mahaharap nila ng may dangal. Kaya gagawa siya ng pagkakataon, at pwede nilang pamunuan ang unit para sa isang kabuwang atake. Habang nakikita natin silang nakatingin mula sa itaas, sumugod si Sloth na nakataas ang kamao, at sinabayan siya ni Chulwu, pero yumuko sa ilalim ng kanyang suntok, at tinamaan siya sa mukha. Tumilapon si Sloth, dumausdos sa sahig. Sinabihan ng patrol head ang buong unit na dumugin siya. Sabay-sabay nila siyang sinaksak, pero nabali ang kanilang mga espada sa kanyang katawan, at sinabi niyang nakakainis lang sila. May nagsabi sa lahat na umilad. Lumingon si Chulwu, tumapak sa kanyang gilid, at ang shockwave pa lang ay nagpatilapon na sa buong unit. Nagtanong ang patrol head kung paano ito nangyari, at sinamantala ni Sloth ang pagkakataon para lumapit ulit. Sabi ni Chulwu, gusto niya ang kanyang diwa, at pinatahimik siya ni Sloth habang umaatake. Umilag si Chulwu sa gilid, at sinubukan ni Sloth na gumanti, pero naiwasan din. Sabi niya, inaamin niyang malakas siya, pero kahit mamatay pa siya, hindi niya ito gagawin ng mag-isa. Habang nagsisimulang mag-apoy ang kanyang mga kamay ng pulang aura, sumugod siyang muli, at sinabi ni Chulwu na huwag siyang masyadong umasa. Habang iniunat niya ang kanyang kamao, sumugod siya ng diretsyo, sinalubong ang atake ni Sloth, na lumikha ng malaking shockwave. Nagsimulang tumilapon pa atras si Sloth, pero hindi siya hinayaan ni Chulwu, at sa halip, tumagos ang kanyang kamao sa bungo ng lalaki. Napagtanto ng patrol head na nagkamali sila habang nakatingin siya kay Sloth na ngayon ay nakabaon sa sahig at wala ng ulo. Sabi ni Chulwu, hindi niya inaasahan na susubukan nitong umilad, at iyon lang daw ang dahilan kung bakit tumagos ang kamay niya sa ulo nito. Natakot ang pinuno ng patrol at umatras sa pader, sinasabing maghintay dahil ang ama niya ang mataas na pinuno ng 18 sangay ng Green Forest. Kung patatawarin niya ito, magiging maayos ang lahat. Sinabihan siya ni Chulwu na tumahimik habang pinipiga ang ulo nito, pinapatay ito, at inihagis sa sahig katabi ni Sloth, sinasabing minsan ay masarap ang ganitong klaseng gulo. Sinabi niya kay John na tapos na ang lahat, at sinabi ni John na ang pinuno na lang ang natitira ngayon. Napagtanto ng pinuno na ang mga pinakamagagaling na master ng Green Forest ay natalo sa isang iglap, at ang isa pang lalaki ay hindi pa man lang kumikilos. Sayang, ngunit kailangan niyang isakripisyo ang mga gwardya at tumakas para lumaban sa ibang araw. Sabi ni Jean, dati ay tinanong niya kung sino sila, at baka gusto nitong marinig na sila ang sumira sa lugar na ito. Mukha siyang nagulat, pero galit din nang mapagtanto na sila ang sumira sa kanyang kampo. Napagtanto niyang hindi niya sila maaaring hayaang makatakas. Samantala, sa gubat malapit sa kampo, nakikita natin ang rescue squad na papunta na. At tulad ng nalaman natin dati, may mga miyembro ng angkan ng Nambung. Isa sa kanila na mukhang bata na nagngangalang Min ay nagtanong kung bakit napakaraming tinik at baging. Ang pinuno ng bureau ng ahensya ng escort ni Hyun, si Yugon, ay nagsabi sa kanilang lahat na pasensya na, ngunit ang daan na ito ang pinakamabilis na ruta na maaari nilang tahakin. Sabi ni Min, nagbibiro lang siya dahil hindi mahalaga ang baku-bakong daan kung nandito sila para manghuli ng mga bandido. Isa pang miyembro ng angkan ng Nambuon na nagngangalang Kyung ay nagsabing bata pa ito, sinasabihan ang lahat na huwag tumulad sa kanya at tandaan ito. Bagamat mahalaga ang pagpapasuko sa kanila, ang paunahing prioridad ay ang kaligtasan ng mga binihag, at hindi sila dapat kumilos ng padalos-dalos na maglalagay sa kanila sa panganib. Sumagot sila ng opo, sir, at tinitigan niya sila sandali bago sabihing oras na para magpatuloy. Ngunit huminto siya. Nagtanong si Min kung anong problema. Sabi niya, mukhang nagsimula na ang labanan. Nagtanong si Min kung ang tinutukoy niya ay mula sa kampo ng mga bandido, at sumagot siya ng, mukhang tapos na rin ito. Nagtanong si Min kung may ibang grupo na nauna sa kanila. Dahil narinig niya, humingi ng tulong ang escort bureau mula sa ibang tao ng maaga. Sabi ni Kyung, hindi niya alam, ngunit mukhang kailangan nilang magmadali. Balik sa pinuno na walang tigil na iwinawasiwas ang kanyang espada, sinusubukang tamaan si Jeon. Sinisira niya ang kanyang gusali habang iniiwasan lahat ni Jeon. Nagagalit siya at sumisigaw na sinasabihan itong lumaban na parang lalaki. Nagtanong si Jeon kung galit na galit ba talaga ito. Sinabihan siya ng pinuno na tumigil sa kadadaldal, ngunit sinabi ni Jayan na kailangan niyang malaman kung galit na galit ito na handa niyang sirain ang sarili niyang tahanan. Sabi ng pinuno na ang kanyang kuta na binuo niya buong buhay niya ay winasak ng isang paslit, kaya, syempre, galit siya.
At ubusin niya ang 9 na henerasyon ng pamilya nito at buburahin ang mismong nayon na tinitirhan nila. Sabi ni Jeon, naiintindihan niya, at sa tingin niya ay sayang na mawala ang lugar na ito kahit na pinalago ito sa pamamagitan ng pang-aapi sa mahihina at pagdukot sa mga inosenteng tao para ibenta. Sabi ng pinuno, ganyan lang talaga ang ginagawa ng mga bandido, pero wala itong kinalaman sa kanya. Habang sumusugod siya, nakikita natin ang kanyang mga ngipin na tumalsik. Mabilis siyang sinuntok ni Jayan sa mukha. Nagsimula siyang mawala ng malay sa sahig at bumaon ang kanyang ulo dito. Sabi ni Jayan, kung sa tingin niya ay walang kinalaman iyon sa kanya, nagkakamali siya dahil 12 taon na ang nakalipas, binihag siya rito, pinahirapan, at pagkatapos ay ipinagbili na parang hayop. Nagsimula niyang tapakan ang binti ng lalaki, dinudurog ito. Sabi niya na matapos siyang ibenta sa demonic path, tinrato siya ng mas masahol pa sa isang hayop, at daan-daang beses niyang tinawid ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan bago tuluyang makatakas. At nang mawala ang tao, ang breadwinner ng kanyang pamilya, halos hindi na sila makaraos. At sa huli, pumanaw ang kanyang ina dahil sa lahat ng paghihirap. Binali niya ang kanyang braso bago siya sipain sa dibdib na nagpatalsik sa kanya sa isang haligi. Sabi niya, galit siya dahil wala siya sa tabi ng kanyang ina sa mga huling sandali nito. At sabi ng pinuno, hindi niya inaasahan na babalik ang isa sa kanilang mga alipin para maghiganti. Sabi ni Jeon, kung hindi pa sapat iyon, dinukot pa niya ang kanyang nakababatang kapatid. At kung talagang hindi niya naintindihan kung bakit may kinalaman ito sa kanya, tanga lang siya. Sabi ng pinuno, nagkamali siya, nagmamakaawa na iligtas ang kanyang buhay. Isang ngipin na lang ang natitira sa kanya. Sabi ni Jean, gagawin niyang magmakaawa itong patay na lang siya. At kapag sinabi na niya sa kanya ang lokasyon ng mga bihag sa sarili niyang kusa, hahayaan niya itong mamatay. Itinutok niya ang 2 daliri sa dibdib ng lalaki, at nagsimulang kuryentehin ito habang nakikita nating dumadaloy ito sa kanya. Sumisigaw siya sa sakit, at nagpapatuloy ito habang tinitiyak ni Ji-on na pinahihirapan niya ito tulad ng ginawa sa kanya dati. Pumasok si Kyung na sumisigaw na tumigil siya, ngunit nagpatuloy si Ji-on. Nagtanong si Chul-woo kung sino ang matandang lalaki, at sinabi ni Ji-on na siya na ang bahala rito para sa kanya. Sabi ni Chul-woo, sisiw lang ito, at inilabas ni Kyung ang kanyang espada habang tumatakbo papasok. Nagpakawala ng suntok si Chul-woo papunta sa kanyang ulo, sinasabing hindi niya ito hahayaang makalapit. Nagpakawala siya ng isang aura blast mula sa suntok, at napansin ito ni Kyung at kinailangang gamitin ang sarili niyang aura para harangin ito. Ngunit napagtanto niyang tumagos lang ito, kaya kailangan niyang magpakawala pa ng higit para subukang harangin ito. Kinailangan ng 7 hiwa. Sabi niya, hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, ngunit para sa kanyang sword ki na madaling masalag, problema ito. Sinabi sa kanya ni Chul-woo na hindi iyon masama. Hindi niya inaasahan na maiilagan niya ito, at tiyak na mas magiging masaya ito kaysa sa meth head habang nakatingin siya dito. Nakilala siya ni Kyung bilang isa sa mga pinakamagagaling na master ng Green Forest, sinasabing bagamat basura ang ugali nito ay malaki ang galing, ngunit tulad ng naisip niya, kailangan niyang seryosohin ang lalaking ito. Nakikita nating ginagamit niya ang tinatawag na Blue Lady One Key Art. Humanga si Chul-woo, sinasabing akala niya ay hindi ito ordinaryong tao, at sa wakas, maaari na rin siyang magseryoso. Nagsimula silang sumugod sa isa't isa, at nakikita natin ang kanilang ki na muling nagbanggaan sa gitna. Hindi tumigil doon si Chul-woo dahil sumugod siya ulit ng isa pang suntok. Yumuko si Kyung at lumapit, sinasabing hindi niya ito may ilagan, at hiniwa niya ito ng maraming beses. Pagkatapos ay lumingon siya na handa para sa kasunod na atake, ngunit nagsimulang dumura ng dugo, nagtatanong kung paano ito posible dahil akala niya ay magkakaroon man lang si Chul-woo ng malubhang sugat. Pero nagasgasan lang niya ang leg nito, at sabi ni Chul-woo matagal-tagal na rin mula nang makita niya ang sarili niyang dugo. Nagtanong ang ibang miyembro ng angkan ng Nambung kung saan nanggaling ang ganoong klaseng halimaw. Inilabas ni Min ang kanyang espada, at lahat sila ay tumayo sa harap ni Chul-woo habang pinagtatawanan niya sila. Sabi niya, palaging ang mga walang kakayahan ang sumusubok na manalo sa dami, ngunit dapat nilang malaman na hindi iyon gumagana sa lahat. Sinabihan sila ni Kyung na tumigil dahil hindi pa siya tapos. Sinubukan ni Min na mangatwiran sa kanya, ngunit sinabi ni Kyung na dinudungisan lang nila ang karangalan ng kanilang angkan at dapat silang umatras. Sabi ni Chul-woo, mas maganda yan, pero sinabi ni Ji-on sa kanilang lahat na maghintay. Nagtanong si Chul-woo kung ano ang nangyayari, at nang lumingon siya, nakita niya ang mukha nito at nagsimulang magpanik. Naglakad siya papalapit kay Kyung, daladala ang pinuno, nagtatanong kung taga-angkan sila ng Nambung. Sino ba yan?